The Boss Husband. Credit to the author. 1321-29. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Mga tala ng gininto ang pill ni Lady Tusan. Isang scroll na pinaghahandaan ng tableta. Nagulat si Justin. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Sinabi na si Lady Tusan ay asawa ni Yu the Great. Siya ay nabalitaan na siya ay isang nine-tailed fox spirit na tiyak na totoo dahil ang angkan ni Harlot ay may hawak ng scroll. Sinabi ni Harlot na may patag na boses, ang aking angkan ay nakikipag-ugnayan na sa mga taong nagsasaka bago pa man magsimula ang sibilisasyon. Mayroon kaming hindi mabilang na mga pamamaraan at formula sa paggawa ng mga tableta, ngunit hindi kami sanay dito at hindi namin kailangan ng mga suplemento mula sa mga gamot na table task, kaya medyo walang silbi ito sa akin. Nakikita ko na mayroon kang Chaos Cauldron at magagamit mo ang Samadhi True Alas Fire Scripture dahil sa Samadhi True Scripture. Sigurado ako na natutunan mo na ang tungkol sa pagkincock ng mga tableta at pag-aralan ito. Naintriga si Justin. Nakatutokso ang balumbon ngunit nag-iingat pa rin siya, bakit mo ako tinutulungan? Humalaklak si Harlot, kinatawan mo ang aking palasyo sa paligsahan at ang iyong cultivation ay medyo mahina kaya kailangan kitang tulungan. Inilagay ni Justin ang scroll sa kanyang somero ring at same time na nagpasalamat sa kanya. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan. I-save ang mga formalidad at tingnan mo ito, kung sino ang tumutulong kay Wilfred na ipahiya ako. Umiling si Harlot, alam kong may iniisip ka ngunit hindi ko ito sisiyasatin kung ayaw mong pag-usapan iyon. Umalis ka na kung wala ka ng ibang itatanong. Ako na ang bahala sa manliligaw mo. Bumantong hininga si Justin sa loob. Kaya niyang basahin siya na parang libro. Iniisip niya kung si Tony ba ang dahilan ng lahat ng ito. Baka nakaligtas siya at nakapasok din sa kaharian. Maaaring lumunin ni Tony ang mga tao kaya dapat ay kaya rin niyang lumunin ang mga demonyo. Kung maaari siyang mag-transform sa kanyang biktima at mamanahin ang mga kakayahan at alaala ng taong iyon, mas banta siya kaysa dati. Walang masyadong magbabago kung lalamunan niya ang mga tao, ngunit ang Sky Demons and Devils ay magpapatunay ng ibang kwento. Kung patuloy niyang nilalamon ang mga ito, tataas ang kanyang kakayahan. At saka, mahihirapan siyang matunten, lalo pa siyang mahuli. Nag-aalala si Justin tungkol dito dahil ang tanging pagpipilian niyang sandata laban kay Tony ay ang Chaos Cauldron. Dahil napigilan ang cultivation ni Justin at mas mabilis na umaban si Tony, hindi siya makakalaban ni Justin kung siya ay tunay na buhay. Magkagayunman, walang saysay na mag-alala tungkol dito ngayon. Nagpaalam si Justin kay Lucille at umalis patungo sa Red Dragon Snow Mountain. Ngayong umamin na sa kanya si Justin, hindi na itinago ni Lucille ang kanyang nararamdaman, pinapanood siyang umalis na may nag-aalalang ekspresyon. Sa isang iglap, lumitaw si Harlot sa tabi niya at nagsalita sa mapanuksong boses, hindi mo talaga matiis na bitawan siya, ha? Gusto mo bang magpalipis ng gabing magkasama bago siya umalis? Umiling si Lucille ngunit namumula ang kanyang mukha na nagpaisip kay Harlot kung talagang gusto niya itong mangyari. Bumantong hininga, nagpatuloy siya, dapat kang sumama sa akin at tumuon sa iyong cultivation ngayong wala na siya. Nasa tuktok ka na ng yugto ng Hautian, gagabayan kita at ilang araw na lang ay papasok ka na sa yugto ng Golden Core. Painumin ka ni Justin ng ilang pills at hindi magtatagal para maabot mo ang buong ikot. Sa kaharian na ito, lalo na kung nasa paligid ka ng banta. Kahit na ang aking mga kasambahay ay mas malakas kaysa sa iyo. Kung ayaw mong maging pabigat kay Justin, dapat kang tumuon sa iyong paglilinang sa halip na sa iyong buhay pag-ibig. Sa mga mata ni Harlot na nasa tuktok ng 9th tier, ang paggabay sa isang taong nasa ibaba ng soul forming stage ay isang piraso ng cake. Ito ay dahil kahit saan sa itaas ng yugto ng pagbubuo ng kaluluwa ay nangangailangan ng pag-unawa sa kaharian at walang makakatulong dito. Ang mga mata ni Lucille ay napuno ng pagnanais na maging malakas habang siya ay tumango ng may resolusyon. Siya ay may sakit ng pagiging isang pasanin. Ito ay isang maaraw na araw sa labas ng kaharian. Kahit medyo malamig, nakaramdam ako ng mainit na pagligo sa ilalim ng sikat ng araw.
Sa Longevity International Resort, isang maliit na batang babae ang nakitang mabilis na gumagalaw sa tennis court habang inihampas niya ang kanyang racket sa bola ng tennis. Nasa tapat niya ang isang dalaga na pilit na nakikisabay sa takbo ng kanyang kalaban. Sa wakas, ang isa pang bola ng tennis ay lumampas sa hangganan at inihagis niya ang kanyang racket dahil sa inis. Ayoko nang maglaro. Binubuli mo ako. Ipapaturo ko kay Uncle Kung Fu pagbalik niya. Para kang halimaw, hindi ka ba napapagod sa kakatakbo? Mamulong si Didi at naglakad sa ilalim ng parasol para kumuha ng sports drink. Habang nilalamon niya ang inumin, kinulit siya ni Teresa, dahan-dahan ka sa pag-inom, sino ang nagturo sa iyo na uminom ng ganito? Engaged ka na at parang bata ka pa. Nakasuot din siya ng pink na jersey shirt tulad ng kanyang anak ngunit ang kanyang shirt ay mas malaki kaysa kay Didi dahil sa kanyang busty chest. Walang dapat ipag-alala. Lahat tayo ay babae dito, kailangan ko lang gawin ang aksyon sa harap ng mga lalaki. Didi burp. Tumakbo si Leia patungo sa mesa at tumingin sa inumin ni Didi na may naiinggit na tingin bago lumingon kay Marian. Mommy, gusto din ni Leia ng inumin. Nagbabasa si Marian ng isang economics magazine na nakasuot ng sunglass at nagpasa siya ng isang bote ng tubig kay Leia nang marinig niya ito. Nagpout si Leia, ayoko ng tubig, gusto ko ng inumin ni Sister Didi. Bumangon si Marian at tinanggal ang kanyang salaming pang-araw upang tingnan ang kanyang anak na may hindi nasisiyahang ekspresyon, nagkakamali ka na naman. Sinabi ko sa iyo ng maraming beses na ang mga inuming iyon ay puno ng asukal. Hindi ka nito mataba, ito ay isang espesyal na pampalusog na inumin na may lasa ng prutas. Kinuha ni Leia ang bote na may nakakaawang ekspresyon. Sister Marian, hindi ka ba masyadong harsh sa kanya? Bata pa siya at ayos lang maging chubby. Baby fat lang. Ang cute ni Leia dito. Naisip din ni Didi na nakakaawa si Leia. Oo, Marian, ang ganitong uri ng sports drink ay walang maraming calorie. Hayaan siyang inumin ito. Magiging madali ang pagbaba ng timbang kapag nagsimula siyang magsanay. Sumali si Teresa. Bumantong hininga si Marian at pinasa kay Leia ang isang hindi pa nabubuksang bote ng sports drink. Tuwang-tuwa si Leia at isinubsob ang kanyang mukha sa hita ni Didi, the best ka, Sister Didi. Ngumisi si Didi, hindi ako naniniwala sa iyo. Kung sa tingin mo talaga ako ang pinakamagaling, dapat naging madali ka sa akin. Napakahirap bang hayaan akong manalo ng isang round? Nagpout si Leia, masyado kang mabagal. Mas maganda ang una kong pagsubok kaysa sa iyo. You brat. Kunin mo ito. Ibinaba ni Didi ang kanyang inumin upang suluhin siya ngunit maliksi si Leia at mabilis siyang tumakbo palayo. Habang tumatakbo siya ay hindi niya nakakalimutan ang kanyang inumin. Si Teresa ay hindi nakaimik habang pinagmamasdan ang kanyang anak na hinahabol ang isang bata at ngumiti siya kay Marian, ang sarap maging bata. Ang mga taong kasing edad natin ay hindi maaaring magsaya tulad nila kahit na tayo ay may lakas. Inakala ni Teresa na sasagutin siya ni Marian ngunit napagtanto niyang nakatingin lang si Marian sa kalawakan. Nag-aalala ka ba kay Justin? Inaliw siya ni Teresa, mukhang hindi ka maganda. Nasa labas tayo para magsaya ngayon kaya huwag mo nang isipin iyon. Magiging maayos siya at hindi tayo dapat mag-alala masyado. Kailangan nating maghintay sa kanyang pagbabalik. Binitiwan ito ni Marian at tila napahiya siya sa isang bagay, hindi. Alam kong magiging maayos siya. May iniisip akong iba. 1322. Ibang bagay. Ano ito? Natatakot ka bang makidnap ulit? Nagulat si Teresa. Sa katunayan, mula nang si Marian at ang kanyang anak na babae ay inatake ng mga labi ng pamilyang Liang, ang pamilya Gibson ay wala ng kahit katiting na pagtanggi. Hindi pa rin maalala o maipaliwanag ni Marian ang katotohanan na nagawa niyang pumatay ng isang dosenang mga elite ng Hautian stage. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mas malakas kaysa sa mga elite sa Sea Eagles at sa malaking pulutong ng mga miyembro ng Dragon Group na alam lamang ang panloob na enerhiya dahil sa kanilang malakas na Hautian internal energy. Kung hindi dahil sa isa sa iilang super assassin sa Zero, halos walang makakapatay sa kanila ng ganoong kahusay na mga kasanayan. Hindi nagtagumpay ang pagsisiyasat, hindi na tinanong pa ni Mark Ing si Marian sa kabila ng pagiging kaina-hinala, at least hindi ito isang bagay na masama.
Kaagad pagkatapos, personal na inutusan ni Gavin ang mga elite guard ng pamilya Gibson na i-coordinate ang kanilang trabaho kasama ang mga miyembrong ipinadala mula sa Red Flame Iron Brigade ni Mark Ing. Lahat sila ay sinabihan na manatiling alerto kahit na sa isang tiyak na distansya. Noong una ay gusto ni Gavin na hilingin ni Marian sina Sauron at Makida na magpadala ng ilang mandirigma ng Sea Eagle sa Zenica bilang pangunahing ginang ng pamilya. Gayunpaman, itinapon niya ang ideya pagkatapos isaalang-alang ang impluwensya ni Justin sa mundo. Ang apoy ay hindi may tatago ng papel, si Justin ay nawawala ng napakaraming araw. Maaga o huli, malalaman ng lahat ang tungkol dito at ang mga kahihinatnan ay lalala kung patuloy siyang mawawala. Gayunpaman, tulad ni Teresa, isang pangunahing miyembro ng pamilyang Tang, at Melinda, na ang ama ay pinuno ng underground clan ng Central, palaging madaling kumuha ng impormasyon. Matapos dumating si Melinda sa Central na may pakiramdam ng pagkabalisa, kinumpirma niya ang bagay na ito at sumang-ayon kay Marian na huwag ibahagi ang balita sa iba pang mga batang babae sa Stonegate, kabilang sina Roslyn at Karen na pansamantalang nasa ibang bansa. Kahit na ang mga bagay ay nagiging mas nakakalito, at ang kinaroroonan ni Justin ay hindi matagpuan, ang mga nasa Central ay hindi maaaring magtago sa bahay. Habang sumisikat ang araw, inimbitahan ni Melinda sina Teresa at Marian na magpahinga sa kanyang resort hotel. Ito ay isa sa mga lumang base ng Green Dragon Society. Ang lugar ay tila mapayapa, ngunit sa katunayan ito ay mahigpit na binabantayan, at ito ay hindi gaanong ligtas kaysa sa Gibson residence. Inip na inip si Leia sa pananatili sa bahay nitong mga araw na ito. Kaya sa ikalawang pagdating niya sa resort, nakasama niya si Didi at sobrang saya. Sa sandaling ito, pagkatapos makinig sa pagtatanong ni Teresa, huminto si Marian na parang hindi niya alam kung paano magsalita. Nagkataon lang na sa hindi kalayuan, si Melinda, na nakasuot ng Arc'teryx na pambabaeng sweatshirt, ay tumakbo at nagtanong, Sister Teresa, ano ang pinag-uusapan mo kay President Liz Andy? Wala lang, nagtatanong lang ako ng kung ano-ano habang nagde-daydream siya. Ngumiti si Teresa at sinabing, tinatawag mo pa rin siyang President Lin, ha, hindi pa ba siya nag-resign? Nahihiyang sinabi ni Melinda, 3 hanggang 4 na taon ko na siyang tinatawag na ganyan, hindi na mababago iyon. So may nararamdaman ka rin sa pangalan. Biro ni Teresa. Siyempre, umupo si Melinda sa isa pang bangko at pinunasan ang kanyang maselang pawis sa kanyang noo. Sa sandaling magbitiw si Pangulong Lysander, nagbago ang kapaligiran sa kumpanya. Bagamat lahat ay nagtatrabaho ayon sa pagkakasunod-sunod at sistematikong, tila may kulang. Nawawala ang isang espiritual na pinuno ha, sabi ni Teresa. Pinalakpakan ni Melinda ang kanyang mga kamay, oo, ang espiritual na pinuno. Maraming tao ang nagsabi sa akin na wala silang laman sa kanilang mga puso at hindi sila sanay. Nagmamalaki ka talaga, kung may espiritual na pinuno, dapat ay lola ko iyon. Ilang taon pa lang akong presidente, medyo napahiya si Marian. Iba ito, pumikit si Melinda at sinabi, President Lysander, isipin mo, sa panahon ng iyong panunungkulan, si Yellow ay tunay na naging multinational na kumpanya ng hakbang-hakbang, at nanalo siya sa buong Stonegate pagkatapos ng napakaraming muling pagkabuhay. Maraming tao ang hindi nang ahas na sabihin sa iyo ng harapan, ngunit sa katunayan, lahat sila ay tinatrato ka bilang isang idolo sa likod ng kanilang mga likuran. Noong ako ay isang veterano sa relasyong publiko, ang mga ito ay isang veterano. Seryoso, pero nang maglaon ay hinangaan kanila ng husto. Tila walang katapusang mga salita si Melinda habang nagsasalita siya tungkol sa nakaraan, ngunit nakaramdam ng emosyonal si Marian habang ang mga sandaling iyon ay tila lumipas na parang usok. Mula sa pagpilit na itaboy ang mga itik hanggang sa mga stand sa simula, at pagkatapos ay unti-unting hinahasa ang kanyang mga kakayahan at pagkahinog, nararanasan ang nakabubusog na sarap ng tagumpay at pagkatalo, paano niya nagawang sumuko ng ganoon kadali. Mayroon bang major move sa kumpanya kamakailan? Maayos ba ang takbo ng Japanese branch? Tanong ni Marian. Tumango si Melinda, naging maayos ang lahat. Itinalaga mo si Hanya na mamahala nito bago ka umalis. Mahusay ang kanyang ginawa ngunit palagi siyang nagtatanong tungkol sa asawa namin na nagbibigay sa amin ng kaunting problema. Kung tungkol sa mga major movements, may nangyayari ang Yellow Entertainment. Sa Spring Festival, malapit nang mawala ang Sword Fairy ni Lucille.
Bagamat ang pelikulang ito mula sa Lucille ay naging napakatagumpay, ang production team ay naging matagumpay sa buong mundo, ngunit ang production team ay naging matagumpay sa buong mundo, ngunit ang production team ay naging matagumpay sa buong mundo. Wala, nag-aalala kami na ang opisina ay maapektuhan. Sa industriya ng entertainment, ang issue ni Lucille ay talagang hindi isang problema. Siya ay masyadong mabait at simple, at sa ilalim ng presyon ng mga negatibong balita, ay umatras ng ganoon. Gayunpaman, ito ay hindi nagtagal upang ang pag-awit at imahe ni Lucille ay makatutulong sa aming mga kamay ng media, sayang hindi namin alam kung nasaan sila ng asawa niya. Kung babalik siya kasama ang kanyang asawa, magiging masaya ang lahat. Ang Yellow Entertainment ay nagplano na umasa sa pelikulang ito upang maging mainit na paksa, ngunit ang sitwasyon ay nagbago at ngayon ay mapanganib na umasa dito. Tahimik na tumango si Marian, ikaw at si Talia ay nagsusumikap na magmula noong umalis ako. Naging abala kami ni Talia sa pag-delegate ng ilang mga gawain kamakailan. Plano rin naming maghanap ng oras para umalis sa kumpanya at mag-concentrate sa paglilinang. Hindi kami gaanong masigasig kung wala ka dito, President Lysander, nakangiting sabi ni Melinda. Sa oras na ito, tumakbo si Lea pabalik, hawak ang guya ni Melinda, at mahinang nagtanong, Tita Melinda, pwede ba tayong maghapunan? Gutom na si Lea. Alam ko na talagang naghihintay na makakain yung munting mata ko na pusa. Nagayos na ako para magdagdag pa sila ng mga ulam, pero na, hinawakan ni Melinda ang kamay ni Lea at tumayo. Sumunod din sina Marian at Teresa, walang magawang nakatingin sa masayang maliit na bata. Baka pupunta rin dito ang tatay ko para maghapunan mamaya, sinasabi niya na hindi pa niya nakikita si Lea. Wala ka bang pakialam, Presidente Lysander? Tanong ni Melinda na may awkward na ngiti. Umiling si Marian, ito ang tahanan mo. Paano ako tatutol sa sinasabi ng babae? Namula si Melinda at hindi alam ang sasabihin. Dahan daw ang naglakad ang lahat patungo sa restaurant. Habang nasa daan, naalala ni Teresa ang paksang hindi pa tapos, at nagtanong, Marian, hindi mo pa ito napag-uusapan, ano ang naiisip mo? Nahihiyang sinabi ni Marian, nakakaranas ako ng mga bangungot kamakailan at palagi akong may katulad na bangungot ng paulit-ulit. Kaya, medyo nag-aalala ako. Hindi lang si Teresa, ngunit maging si Melinda ay hindi napigil ang matawa. At naisip ko na ito ay isang bagay na seryoso, ikaw ay nag-o-overthink dahil wala si Justin. Hindi katakataka na pinakagusto ka niya, wala kaming mga bangungot dahil sa araw lang namin siya nami-miss, maasim na sabi ni Teresa, ngunit dahil din sa ginhawa. Bahagyang napabuntong hininga si Marian sa kanyang puso, ngunit ayaw niyang pag-isipan ito ng husto, sinusubukan ng husto na alisin ang mga bagay na iyon. Sa hilagang silangan ng Red Dragon Snow Mountain ng Demon Realm. Ang mga halaman ay napakalaki lalo na sa lugar na ito, marami sa mga bulaklak na naglalabas ng matamis na halimuyak ay maliwanag at makulay, na umaakit ng maraming mataba, pangit at kakaibang mga insekto na lumilipad sa paligid. Hindi alam ni Justin na ang malalaking insekto na ito ay ang paboritong pagkain ng mga dragon, at dahil sa matabang lupa sa lugar na ito kung kaya't maraming reptilya at hayop ang pinalaki para sa mga dragon na tumira sa lugar dito. Sa sandaling ito, si Justin ay nakatayo sa tuktok ng isang bundok, kung saan ang isang ilog na umaabot mula sa tidal lake hanggang dito, ay hinati ang bundok sa dalawang bahagi, na bumubuo ng isang malaking canyon zone. Tinitigan niya ang magulong tubig, ang ibabaw ng ilog ay higit sa 100 metro ang lapad, at ang mga alon ay bumubulusok ng malakas, ngunit tila walang ibang buhay na nilalang sa loob nito. Gayunpaman, alam niyang may katiyakan na mayroong isang malaking asul na dragon na pumuslit sa ilog mula rito. Malamang, ang pugad ng asul na dragon ay nasa ilalim ng ilog. Halos 3 araw pagkatapos na narito, nakapatay na siya ng isang ika-7 ranggo na demonyong dragon, isang ika-8 ranggo na demonyong dragon, at ilang iba pang maliliit na karakter ng angkan ng dragon. Mayroong higit sa 100 ng malalaki at maliliit na nilalang, ito ay talagang isang magandang ani. Mayroong maraming kaliskis ng dragon, kilya ng dugo, at mga buto sa kanyang mustard sombrero ring, ngunit ang iba pang mga bangkay ay isinuko dahil sa kanilang malalaking sukat. Gayunpaman, ang lumang tirahan ng Dragon Clan ay nakatago at ito ay napakatago. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Justin ang Dragon Clan na bumalik sa kanilang tirahan. 1323. Hindi matansya ni Justin ang antas ng paglilinang ng asul na dragon na iyon at hindi niya alam kung napansin nito ang kanyang sarili.
Saglit siyang nag-isip at tumalon kaagad sa tubig dahil hindi niya napigilan ang pagnanais na tingnan ang lugar. Napakagulo ng tubig at mas malala ang ilalim ng tubig. Kung hindi ka mag-iingat, baka maanod ka sa mga bato sa bundok para lang madurage ng pressure. Ngunit si Justin ay hindi ordinaryong tao, kaya ang presyon ng tubig ay wala sa kanya. Maaari na lang siyang sumisid pagkatapos ay activate ang kanyang True Yuan Protection Shield. Habang patuloy na lumalaganap ang kanyang divine senses, palalim ng palalim ang antas ng tubig na kanyang sinisid. Ang ilalim ng tubig ng ilog na ito ay higit na malawak at kahanga-hanga kaysa sa inaakala niya. Ang malamig na tubig ng ilog ay bumuo ng isang stream ng mga whirlpool sa ilalim ng dagat na nagtago ng mga intensyon na nakamamatay. Unti-unting nagdilim ang tubig sa pagsisid niya ng mas malalim, mahigit 100 talampakan ang ilalim ng tubig. Walang literal na wala maliban sa ilang malalaking isda sa malalim na tubig. Biglang, napansin ni Justin ang isang alon ng True Yuan na magpapalipat-lipat sa ibaba. Tuwang-tuwa si Justin, malamang na iyon ang asul na dragon sa ibaba. Pagkatapos ay binilisan niya at palihim na naglakad patungo sa liblib na lugar. Sa pagkakataong iyon nang hahawakan na sana niya ang lugar, isang malamig na agos ang humampa sa kanya ng malakas. Lay. Halos sa isang iglap, hindi mabilang na malalim na tubig na yelo ang lumabas mula sa malalim na kuweba na iyon, at sa isang kisap mata, kumalat ito sa isang malaking lugar sa ilalim ng tubig, na may hanay na daan-daang metro sa ilalim ng tubig. Tulad ng mabilis na pinalamig, ito ay namuo at naging isang piraso ng Zuan sa ilalim ng tubig na yelo. Ang True Yuan Shield ni Justin ay nakaramdam ng matinding pressure, na para bang malapit na siyang durugan. Umuungol. Isang mahabang chant ang dumating sa Zuan Ice at ito ay nakakatakot. Sa pamimilit na ito lamang, sapat na para sa kanya na hatulan na ang dragon na demonyong ito ay higit sa ika-8 rango, na mas mataas kaysa sa mga napatay niya dati. Matapang na taong magsasaka, anong lakas ng loob mong pumasok sa lungga ng aking dragon? Hindi ka dapat umalis sa lugar na ito ng buhay. Ang angkan ng dragon ay matalas na nakatuklas ng pagkakakilanlan at lahi ng mga papasok na buhay na bagay, nagsasalita ito sa wika ng tao na may malalim at malakas na boses. Ngumisi si Justin, ang kaunting Zuan Ice na ito ay hindi maaaring magdulot ng anumang banta sa kanya. Isang malaking lugar ng Nanmingli Fire ang biglang bumangon sa buong katawan niya, na parang isang layer ng flame windbreaker, mabilis na natunaw ang yelo sa paligid niya. Kahit na ito ay nasa ilalim ng tubig, ang apoy sa langit ay hindi mapapatay ng ordinaryong tubig na ito. Ang mabilis na pagtunaw ng Zuan Ice ay nagulat sa asul na dragon na demonyo. Sa isang dagindong, direktang binasag ng matigas na kaliskis ng dragon ang malaking piraso ng yelo, at dumiretso ito kay Justin. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagawa ng Dragon Clan na maging independent sa iba pang mga demonyo clan ay dahil sa kanilang malakas na katawan. Kahit na sila ang pang-8 rango na mga demonyong dragon, hindi sila maikukumpara sa iba pang mga angkan ng demonyo na may parehong rango. Ang parehong Nanmingli Fire ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa iba pang mga angkan ng demonyo, ngunit ang pakikitungo sa angkan ng dragon, na ipinanganak na may napakalakas na pagtutol sa espiritual na aura ng langit at lupa, ay hindi magbubunga ng malaking pinsala. Ang mga kamay ni Justin ay nag-condense ng 2 Azure Glow na koi water, na bumubuo ng isang makapal na iceberg sa ilog sa kanyang harapan. Ang demonyong dragon na ito ay tila nagulat din sa biglaang paglitaw ng koi water Zuan Ice, ngunit ang mga sungay ng dragon sa ulo nito ay kumikinang na may mga pagsabog ng asul na kinang, na bumubuo ng whirlpool ng True Yuan, at walang takot na sumugod patungo sa iceberg. Boom! Ang malamig na hangin sa iceberg ay walang epekto sa demonyong dragon. Sa kabaligtaran, diretso itong tumama at sumugod kay Justin. Nagulat si Justin. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-agresibo ang demonyong dragon. Bago pa siya makalabas ay nataman siya ng iceberg. Bang! Isang marahas na tunog ang nagmula sa ilalim ng tubig, at ang mga alon ay gumulong. Ang katawan ni Justin ay inalog na parang torpedo sa ilalim ng tubig, at bumagsak siya sa malalim na banlik sa ilalim ng ilog. Tumawa ng malakas ang demonyong dragon at iwinagayway ang buntot nito na pumuputol sa iceberg, at nagmamadaling bumaba patungo kay Justin. Mga hanggal na tao, naisip mo ba na ako, isang ice dragon, ay matatakot sa iyong koi water?
Ang iyong mga spell ay napakatalino at maaaring kaya mong gamitin ang Imperial Zuan Water, ngunit paano mo malalabanan ang lakas nating mga dragon? Ang Ice Dragon na ito ay sobrang mayabang. Binuksan nito ang palanggana ng dugo nito na parang bibig ng malapad at mataas, na para bang nambibiktima ito ng isang ordinaryong maliit na isda, itinuro ito kay Justin. Malakas na tinanggap ni Justin ang naunang impact, at malayong makagalaw siya ng malaya habang nasa ilalim siya ng tubig. Higit pa rito, ang Ice Dragon Clan na ito ang pinakamagaling sa paglangoy, at ito ang kanilang pugad. Ang pabaya ko. Nang makita ang dagwang bibig na iyon nalalamunan siya, ayaw ni Justin na maging pagkain sa tiyan ng higanteng dragon na ito, kahit na hindi siya mamatay, tiyak na hindi ito komportable. Matatalo kita. Nilabanan ni Justin ang malamig na mga pangil ng dragon nang walang takot, at hinawakan ang mga ito. Matapos hawakan ang mga pangil na iyon, ginamit niya ang kanyang mga binti upang tapakan ang ibabang panga ng dragon at nilabanan ang mga ito. Umuungol. Ang demonyong dragon ay gumawa ng marahas na sound wave, at ang True Yuan impact na nabuo ng dagendong ng dragon ay nagpatisod kay Justin. Pagkatapos ng lahat, siya ay masyadong malapit. Gayunpaman, lumaban siya sa lahat ng pagkakataon, ibinuhos ang lahat ng kanyang True Yuan upang labanan, at kasabay nito ang dalawang alon ng pulang-pula na Ye-Fire ay nag-apoy sa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng madilim na tubig, dalawang grupo ng pulang-pula na mga ilaw ng apoy, tulad ng nagninangas na eyeballs ng dalawang halimaw, ay nakakatakot. Sinubukan ng demonyong dragon na hatiin si Justin, ngunit ang kanyang lakas ay nakakagulat na mahusay, at ang kanyang katigasan ay nakakatakot. Tila ang plano ng dragon ay nawala sa kanal. Imposible, paano magkakaroon ng ganoong pangangatawan ang isang tao? Naramdaman ng demonyong dragon ang kanyang puso na nanginginig, at sa wakas ay kinilig. Bagamat maaaring magkaroon ng makapangyarihang True Yuan ang mga human cultivator, ang kanilang katawan ay ibang-iba sa mga dragon dahil sa likas na mga kadahilanan. Iniisip lang ng demonyong dragon na diretsyong durugan ang kanyang katawan, kaya galit na galit itong umatake, nagbabalak na ubusin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang katawan ni Justin ay hindi maikukumpara sa isang ordinaryong tao na cultivator. Ito ay orihinal na binago ng antimatter na enerhiya, na may karagdagan sa mga dekada ng pagpipino mula sa Endless Resolve Restoration Scripture. Ang katawan ni Justin ay hindi mas mahina kaysa sa katawan ng Dragon Clan. Si Justin ay umungal, ang mga kalamnan at ugat sa buong katawan ay nagpakita ng kanilang mga sarili at ang womang Ye-Fire ay unti-unting nasusunog sa buong katawan niya, na bumabalot sa ulo ng dragon dito. Dahil kayang lumaban ang kaliskis ng dragon nito, ngunit sinusunog ng Ye-Fire ang kaluluwa ng mga buhay na nilalang. Ang demonyong dragon ay sumigaw, na may namumuong ulo. Unti-unting nasunog ang buong kaluluwa ng dragon. Sa gitna ng panaghoy, nabaliw ito. Ngunit hindi pinabayaan ni Justin ang pagkakataong ito, hinawakan niya ang mga ngipin ng dragon, pinindot ang panga ng dragon, at sinunog ang kaluluwa nito para sa kabutihan. Hanggang sa nahulog ang dragon sa ilalim ng ilog ay nakahinga siya ng maluwag, pagod na pagod. Ang tunay na yuan sa kanyang katawan ay talagang kinain ng matinding pakikibaka ng demonyong dragon na ito. Kung makatagpo siya ng isa pa, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Nag-iisip siya saglit at nagpa siya na huwag munang ayusin ang bangkay ng demonyong dragon, ngunit maghanap ng lugar upang maibalik ang kanyang True Yuan. Ang mga elixir na kanyang pinino sa simula ay pawang para sa pagpapabilis ng pagsipsip ng espiritual na aura, at walang elixir na makapagpapanumbalik ng tunay na yuan ng katawan upang mapunan muli ang kanyang espiritual na aura. Ito ay dahil din sa mabagal ang engravings rate sa outside world, kaya hindi na niya itinuloy ang pagpino ng mga elixir. Ngayong nakapasok na siya sa Demon Realm na ito, pinagsisisihan niya na hindi niya napino ang isang batch sa simula, at palagi siyang natatakot sa kanyang ulo at paa kapag nakikipaglaban, dahil sa takot na maubos ang totoong essence. Sa kabutihang palad, sa Tushan Elixir script na ibinigay sa kanya ni Harlot, mayroong ilang top-grade elixir para sa supplementing True Yuan, at ang mga hilaw na materyales na kailangan ay halos nasa kanyang Mustard Somero Ring. Tulad ng para sa pangunahing bahagi, ito ay ang bihirang dugo ng dragon. Sa pagkakataong ito, sinadya ni Justin na pumunta sa pugad ng demonyong dragon na ito, kung saan naruroon ang dugo, at sa parehong oras, maaari rin niyang pinuhin ang ilang mga hurno sa mismong lugar.
Kung alam ni Hongmeng at ng Hidden Clan sa Fantasy Realm na kaya niyang pinuhin ang mga top-grade elixir na ito na pinangarap nila anumang oras, baka mabaliw sila. Ang mga kalokohang kaisipan ay tumatakbo sa kanyang isipan at naitago na niya ang mga kilig, at mabilis na pumunta sa lugar kung saan lumabas ang demonyong dragon, hinahanap ang pugad nito. Tamang-tama, sa madilim na kalaliman, nakakita siya ng isang malaking kuweba. Ang tubig ay bumuhos dito mula sa labas, na humahantong sa liblib na kalaliman. Batay sa base ng paglilinang ng demonyong dragon na ito, dapat itong magkaroon ng isang tiyak na reputasyon sa angkan ng dragon. Posibleng may mga nakatagong kayamanan dito. Na naging mas interesado kay Justin, hinimok siya na mas mabilis na makapasok. Ang agos ng tubig sa kuwebang ito ay hindi kasing masalimuot ng kanyang inaakala, bagkus ay makinis. Maingat niyang sinuri ang lugar, ang kanyang mga banal na pandama ay kumalat ng malawak, at natuklasan niya na ang ilalim ng tubig na channel ay talagang nakarating sa ilalim, at pagkatapos ay nagsimulang umakyat muli. Kakaibang sumusunod sa agos, unti-unti siyang lumutang, at sa wakas, nagkaroon ng liwanag. Paano magkakaroon ng liwanag sa ilalim ng tubig? Lalong bumilis si Justin, at wala na siya sa tubig. Pagtingin sa paligid, ito pala ay isang kakaibang kuweba sa ilalim ng lupa. At ang mga makukulay na ilaw na iyon ay talagang lahat ng uri ng mga maningning na ores na ibinubugo mula sa malaking kuweba. 1324. Dragon Valley, sa palasyo ng Dragon King. Nakaupo sa kanyang dragon chair, nilero ni Wilfred ang 2 bote ng jade sa kanyang mga kamay. Ang loob ay napuno ng maraming malabong gintong kakanyahan. Sa ilalim ng pangunahing bulwagan, isang sugo ng hanging dragon na nakasuot ng berdeng damit ay masunurin na nakatayo at tumango. Ibig mong sabihin, biglang nawala ang taong magsasaka? Tanong ni Wilfred. Tumango ang Wind Dragon Envoy at nagsabi, "Oo, kamahalan, dahil hindi siya ng ahas na lumapit sa takot na matuklasan, nawala siya ng hindi nahuli ng iyong nasasakupan. Ilang tao ang napatay niya sa kabuuan?" Sabi ni Wilfred. Sa kasalukuyan, mayroong kabuoang 15 miyembro ng angkan, maliban sa isang ika-8 ranggo na Thunder Dragon sa timog ng Feilong City, at isang ika-7 ranggo na Fire Dragon sa hilaga ng Red Dragon Snow Mountain. Ang iba ay mga ordinaryong clansmen ng pangalawa hanggang ika-6 na ranggo, sabi ng Wind Dragon Envoy. Bahagyang tumawa si Wilfred, mukhang siya ay mahiyain, at hindi siya ng ahas na lumapit sa aking Dragon Valley. Siyempre. Sa iyong kamahalan na hari ng dragon, hinding-hindi niya gagawin, natuwa ang sugo ng hanging dragon sa hari ng dragon. Wind Dragon Envoy, nagsumikap ka. Ang nakolektang Dragon Blood Essence sa oras na ito ay sapat na, nakangiting sabi ni Wilfred. Ang sugo ng hanging dragon ay nag-alinlangan at sinabi, "Kamahalan, dahil sapat na ang nakolektang dugo ng dragon, gusto mo bang magdala ako ng ilang mga master sa angkan upang pauksain ang pangit na magsasaka ng tao?" Pagkatapos ng lahat, ang plano na gamitin siya upang mangolekta ng dugo ng dragon ay matagumpay. Hindi, ang taong iyon ay isang master, at maaaring hindi mo siya mahuli o mapatay. Ilan lamang ito sa mga ordinaryong dragon sa mga hangganan. Hindi maginhawa para sa ating mga dragon na kumilos. Kunin lamang ito bilang gantimpala para sa kanya dahil nagtrabaho siya para sa atin, sabi ni Wilfred. Tumango ang sugo ng Wind Dragon, "Kamahalan, mayroon pa ba akong maitutulong?" Kinusot-kusot ni Wilfred ang kanyang mga mata, at sinabi sa malalim na boses, "Ipakalat mo ang balita sa sugo ng Thunder Dragon at sugo ng Fire Dragon, upang kailangan nilang bumalik sa Dragon Valley bago ang Grand Competition. Bilang karagdagan, maingat na pangasiwaan ang sugo ng Ice Dragon ng palihim, at kung lalabas siya, iulat ka agad sa hari." Oo. Hindi gaanong nagtanong ang Wind Dragon Envoy, at agad na naging isang asul na dragon at umalis sa bulwagan. Sa Dragon Cavern, hindi alam ni Justin na ang kanyang pagdanak ng dugo mula sa pagpatay sa mga dragon ay matagal ng lihim na sinusubaybayan ng Wind Dragon Envoy na ipinadala ni Wilfred. Hindi man lang alam ni Justin na ang lahat ng ito ay hindi direktang nakatulong kay Wilfred upang makumplito ang mga huling hakbang ng kanyang plano. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa malawak na sahig ng Karst Cave, tinitingnan ang makulay na mineral sa lahat ng direksyon, at medyo nagulat. Ang mga ores na ito ay lahat sa iba't ibang laki at hugis.
Sa abot ng kanyang kaalaman, makikilala lamang niya ang ilang mga hiyas, kristal, at ginto at pilak na mineral. At ang mga mahalagang mineral na ito, na hindi makapagpapalabas ng liwanag, ay nairadiated ng mga deposito ng mineral na katulad ng fluorite dahil ang malaking bilang ng mga ito ay may maliwanag na mga katangian. Mula noon, lahat ng uri ng mga maliliwanag na ilaw ang nagpapaliwanag sa buong kuweba at naging makulay. Minsang narinig ni Justin na sa mga alamat, ang mga dragon ay mahilig mangolekta ng mga makintab na bagay at doon nagmula ang kwento ng kayamanan sa Dragon Cave. Noong una ay parang bulong-bulungan ngunit ngayon, tila hindi alam ng ibang mga dragon na maaaring isang tunay na Scrooge, ang Ice Dragon na ito. Alam ng Diyos kung saan ito nakahanap ng napakaraming mahalagang mineral na metal upang ipaliwanag ang buong kuweba na may mga gradient na parang bahaghari. Ngayon, nakinabang si Justin. Wala siyang masyadong demand para sa pera, kaya ang mga ginto at pilak na mineral ay hindi masyadong kaakit-akit sa kanya. Gayunpaman, ang mga hiyas dito, lalo na ang magagandang sapphire at ruby, ay napakalaki. Kung sila ay nasa labas ng mundo, maaari itong ibenta sa mataas na presyo, o maaaring ituring na hindi mabibili ng salapi. Tuwang-tuwa si Justin, kung ang mga hiyas na ito ay maaaring kunin at ibigay kay Marian at sa iba pa niyang mga babae, isang malaking batong pang-alahas para sa bawat isa sa kanila, ito ay higit na nangingibabaw kaysa sa isang brilyante na singsing sa kasal. Ang mga kababaihan ay palaging hindi mapaglabanan ang kanilang mga sarili sa makintab na mga gemstones, lalo na sa paghusga mula sa mga carats, ito ay magpapawala sa kanilang isip. Sa napakaraming araw na hindi sila makatabi, dapat silang matakot. Dapat niyang ibalik ang isang malaking hiyas upang pakalmayan ang kanilang pagkadismaya at malamang na hindi na sila magagalit sa kanya. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang kumuha ng malaking halaga ng mga materyales sa pagpino mula sa mustard sumeru ring, kahit anong espiritual na damo, dugo ng dragon, at mga buto ng kilya ang kinuha hanggat maaari. Pagkatapos ay tumalbog siya, naghuhukay, gumagalaw at nadudurog hanggat kaya niya. Pinalamanan niya ang mga hiyas na hindi pa pulido at kinuha ang malalaki. Marahil dahil walang mga diamante sa Demon Realm na ito, o mga dragon na katulad ng mga makukulay na bagay, halos lahat ay napakarilag na mga hiyas sa halip na mga purong diamante, na ikinalulungkot niya. Matapos mangolekta ng maraming mga souvenir sa paglalakbay, na iuuwi niya para ibigay sa mga babae, itinoon ni Justin ang kanyang atensyon sa pagpipino. Kinuha ang Tucson Golden Elixir Script, nag-isip siya sandali at pumili ng dalawang top-grade elixir formula. Ang isa ay ang Longhua Pill, na maaaring mabilis na mapunan ang True Yuan at palitan ang espiritual na aura sa pamamagitan ng pagkuha ng asensya ng dugo ng dragon. Ang isa pa ay ang Longshow Pill, na nakakatulong upang mapabuti ang kahusayan ng spiritual aura tempering ng katawan, na pangunahing nakakonfigure sa dragon scales at kilya bones. Kung ang dalawang elixir formula na ito ay ilalagay sa labas, magiging basura ang mga ito, dahil walang demonyong dragon sa labas ng mundo, at ang mga ordinaryong cultivator na tumawid sa tribulation passing stage ay walang kakayahang pumatay ng mga dragon. Gayunpaman, sila ay mga kayamanan sa harap ni Justin. Mayroon siyang maraming kalansay ng dragon, sapat na upang pinuhin ang libo-libo o kahit 10,000 mga table tasks, ngunit ang iba pang mga espiritual na damo ay limitado, at maaari lamang nilang pinuhin ang ilang daan sa karamihan. Masyadong tamad na mag-isip tungkol dito, ipinatawag ni Justin ang Chaos Cauldron, pinataas ang Samadhi True Fire, at nagsimulang mag-concentrate sa pagkontrol sa iba't ibang materyales sa kaldero. Ilang araw na siyang hindi nagsasanay sa pagpino, ngunit hindi na niya ito kilalang kilala. Sa halip sa akumulasyon ng kamalayan, nagkaroon siya ng mas mahusay na pag-unawa sa mga pamamaraan ng pagpino. Ang kapayapaan sa loob at ang apoy ng mga elixir ay masusunog. Walang kamalay-malay, 4 na araw na ang lumipas. Sa walang bantay na kuweba sa ilalim ng lupa, patuloy na nipino ni Justin ang Longshow Pills at Longhua Pills. Ang tagumpay ng Longhua Pills ay lubos na nasiyahan sa kanya. Ang mga red gold colored na table tasks na ito ay mabilis na napalitan ng True Yuan sa kanyang katawan. Ito ay nagbigay daan sa kanya na magpatuloy sa pagpino ng walang kabuluhan, at sa loob ng 4 na araw, halos naubos na niya ang espiritual na damo sa mustard sumeru ring.
Buti na lang at marami pa ring kalansay ng dragon, hindi pa banggitin na may isa pang bangkay ng dragon sa labas sa ilalim ng ilog. Ito ay talagang isang magandang ani. Inimpake ni Justin ang lahat ng elixir at materyales, at nang itago na niya ang Chaos Cauldron, nalaman niya na ang kaldero ay naging mas makintab at malalim, at ang totem ay naging mas nakikita. Kumunat ang noo niya. Ang chaos na ito ay dapat na lihim na sumisipsip ng malaking halaga ng dragon essence habang siya ay nagpino, upang maibalik ang sigla nito. Sa kabila noon, hindi niya ito napigilan. Nang makitang lumalakas ang chaos, maaari lamang siyang umasa na kayang pigilan ito ng kanyang lakas kahit na may mangyari. Pagkatapos ng lahat, alam niyang malapit na ang appointment kay Harlot, kaya hindi na siya maaaring manatili pa. Mabilis siyang lumabas sa pugad ng dragon, at pagkatapos mangolekta ng ilang mahahalagang bahagi ng bangkay ng asul na dragon, pinabilis niya ang kanyang true yuan at bumalik sa Jade Fox Palace. Sa wakas ay hindi na kailangang mag-alala ni Justin tungkol sa kakulangan ng true yuan pagkatapos. Mayroong higit sa 300 Longhua pills na nakaimbak sa ring, at maaari niyang palitan ang kanyang true yuan anumang oras. Matapos matamba ang 3 tableta sa kabuuan, sa wakas ay sumugod si Justin pabalik sa Jade Fox Palace sa bilis ng kidlat. Pagdating pa lang niya, nakaharang na sa kanya ang kumikislap na puting palda ni Harlot. Gaya ng dati, ang pambihirang babae ay tumingin sa kanya mula sa itaas hanggang sa ibaba, at ngumiti ng kaakit-akit, mukhang napino mo ang maraming elixir para sa muling pagdadagdag ng true yuan, kaya hindi mo ba gustong mag-alok ng daan-daang mga ito sa iyong Panginoon? Ang bait talaga ng fox na ito. Paano niya nalaman na siya ay bumalik mula sa pag-inom ng mga pildores sa lahat ng paraan, at sinabi na may ekspresyon ng pagkabalisa, wala akong gaanong mga tableta, 1 dosina lamang, kung ibibigay ko ito sa iyo, wala akong matitira. Cut the nonsense. 1 dosenang dragon lang ang napatay mo sa clan. Sa tingin mo ba pipi ang Panginoon mo? Sa loob ng maraming araw, paano pa kaya ang pumatay ng ganito karami? Siguradong nagtatago ka sa isang lugar para sa pagpino, ngayon ibigay mo na. Malamig at mahigpit na sabi ni Harlot. Kung maglakas loob kang maglaro, ang iyong maliit na kasintahan ay maaaring hindi makaalis dito ng buhay. Pinagbabantaan mo ako. Hindi mo ako matatalo, sabi ni Harlot nang may kumpiyansa. Nadismaya si Justin saglit, sa katunayan, wala siyang magagawa kundi ang pagbantaan, natutokso siyang pigilan siya at pahirapan. Naglabas siya ng bote na may higit sa 20 Longhua pills, at itinapon kay Harlot. Iyon lang ang mayroon ako. Wala akong sapat na mga espiritual na damo upang daliseyan, at ang iba pang mga table tasks na mayroon ako ay upang palakasin ang katawan upang tumulong sa paglilinang. Si Harlot ay walang masyadong pakialam. Batay sa kanyang cultivation level, ang supply mula sa mga tabletang ito ay higit pa sa sapat upang matakot ang sinumang kalaban. Nang tatanungin pa sana niya kung nasaan si Lucille, biglang bumangon mula sa isang gusali ang isang magandang figure na nakasuot ng berdeng damit at pumunta sa gilid ni Justin. Kuya Gibson. Bumalik ka na. Puno ng sorpresa at kaunting tagumpay ang mga mata ni Lucille. Matapos maingat na kumpirmahin ni Justin ang kanyang mga mata, tumawa siya, ano ang pinakain sa iyo ng vixen na ito? Matapos kang hindi makita ng ilang araw. Nasa soul forming stage ka na ngayon. 1325. Little brat, hindi ako vixen. Paano may kukumpara ang pamilya ko ng nine-tailed celestial fox sa mga kinikilalang bundok na nilalang na iyon? Kung maglakas loob kang hamakin ako, huwag mo akong sisihin na ikinulong kita minsan at para sa lahat. Baka hindi na ako lumaban para sa Tidal Grand Competition. Nairita si Harlot, at naramdaman niya ang panginginig. Nang marinig iyon ni Justin, agad siyang nagbago sa isang nakangiting mukha, paumanhin para sa mga pagkakamali ng mga salita, ang aking Panginoon ay higit na katangi-tangi kaysa sa isang Zorro. Kung talagang makukulong siya, kahit lumabas siya, natatakot ako na lahat ng kapamilya ko ay mapatay ng kalaban. Kahit anong mangyari, kailangan nating magtiis hanggang sa araw na makapasok tayo sa Tidal Tower. Mayabang na sumulyap sa kanya si Harlot, iyon lang.
Sa totoo lang alam ko na kailangan mo akong magalit ng malalim sa iyong puso, ngunit hindi mahalaga, hanggat maaari mong talunin ang lambak ng dragon at ang mga puno ng kagubatan ng kawayan na kulay ube para ipaghiganti ako pagkatapos ng daan-daang taon, magiging masaya ako. Ngumiti si Justin at sinabing, tama aking Panginoon, paano mo sinanay ang aking Lucille sa yugto ng pagbubuo ng kaluluwa? Ang espiritual na aura dito ay manipis, at natural na mahirap maabot ang buong siklo mula sa yugto ng Golden Core, hindi pa banggitin ang bilis sa pagbuo ng kaluluwa. Mahihirapan ka, ngunit hindi nahihirapan ang iyong Panginoon. Si Lucille ay orihinal na isang magandang piraso ng jade. Malinaw na hindi siya maaaring umunlad hanggat siya ay nasa kamay ng mga pangkaraniwan mong tao. Lucille, sabihin mo sa kanya iyan mismo. Matutulog na ako, nitong mga ilang araw na ako ay pagod na pagod, tinatimad si Harlot na abalahin ang kanyang mga manggas, at pagkatapos ay kumaway siya sa kanyang silid. Inilabas ni Justin ang kanyang mga ngipin sa kanyang likuran, lihim na naninirang puri. Sa tingin mo ba pipi ako, paano ka mapapagod? Agad na nag-aalalang nagtanong si Lucille, Kuya Gibson, napakadelikado bang pumunta sa Dragon Valley? Nasaktan ka ba? Ngumiti si Justin, ang babaeng ito ay palaging napakamalasakit, tulad ng isang mabuting sanggol, mukha ba akong nasugatan? Bueno. Nagtatanong lang ako, alam kong napakalakas ni Kuya Gibson, itinikom ni Lucille ang kanyang mga labi at ngumiti, ngunit ngayong nasa soul forming stage na ako, kaya malamang hindi kita hilahin pababa. Sinabi ng Panginoon ng palasyo na mayroon akong magandang talento sa paglilinang. What the hell is going on? Anong klaseng panacea ang ibinigay niya sa iyo? Nagpakita si Lucille ng pagpapahayag ng ayaw, ngunit ikinwento pa rin niya ang nangyari sa mga nakaraang araw. Pagkaalis ni Justin sa araw na iyon, dinala siya ni Harlot sa bulwagan kung saan siya nagpractice ng cultivation, at maingat na sinuri ang kanyang cultivation status. Bagamat ang panloob na enerhiya ni Lucille sa Shushan ay hindi kasing dilim ng Endless Resolve Restoration Scripture ni Justin, ito ay itinuturing na isang first-class na pamamaraan. Gayunpaman, medyo bago pa rin siya sa cultivation, at may hadlang pa rin sa pagpasok sa Golden Core stage. Kung ang sariling pagsasanay ni Lucille ang tanging batayan para sa threshold na ito, tatagal ito ng 3 o 5 taon, o hanggang 10 taon, at makakamit niya ito. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay napakabilis, ngunit para sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay sobra. Matapos itong pag-isipan ni Harlot ng ilang sandali, ginamit niya talaga ang kanyang cultivation base para i-freeze si Lucille para hindi siya makagalaw. Pagkatapos, gamit ang makapangyarihang True Yuan ng kanyang 9th rank peak level, tinulungan niya si Lucille na ayusin at palawakin ang 8 channel sa kanyang mga ugat. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng isang Katanji tanging kontrol sa True Yuan, kung hindi, anumang pagkakaiba ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ni Lucille. Tanging isang elite master na tulad ni Harlot ang makakaabot sa puntong ito. Matapos ang katawan ni Lucille ay lubos na bumuti, si Harlot ay naglabas ng sariling dugo mula sa kanyang mga daliri at ipinasok ito sa kanyang katawan. Ang Nine-Tailed Celestial Fox ay gumugol ng libu-libong taon, at lahat ng mga kasanayan na kanyang nilinang ay nasa kanyang dugo, ito ay hindi karaniwan. Matapos ang ilang patak ng natal blood na ito ay pumasok sa katawan ni Lucille, ang kanyang katawan ay uminit na parang nagninangas na apoy, ang kanyang mga meridian ay marahas na umaalingaw-ngaw, at ang kanyang True Yuan ay naging aura ng hindi mabilang na mga Celestial Fox, na parang bumubuhos. Tinulungan ni Harlot si Lucille na patakbuhin ang kanyang panloob na enerhiya, at tumagal ng 2 araw at gabi upang matuno ang mga espiritual na aura na ito sa 70% hanggang 80%. Sa katunayan, kung hindi dahil sa kanyang proteksyon, tiyak na mamamatay si Lucille. Sa huli, nagkaroon ng surge ng spiritual aura na tumulong kay Lucille na masira ang kanyang Golden Core stage sa isang iglap. Matapos maabot ang Golden Core stage, ang mga sumusunod na proseso ay mas simple, umaasa sa espiritual na aura sa condensed essence at dugo ni Harlot, 1 araw lang ang inabot para maabot ang full cycle. Tungkol sa pagpunta sa soul forming stage, tapat na inamin ni Harlot na wala siyang magagawa, ngunit nakipag-chat sa halip si Lucille.
Si Harlot ay parang isang kapatid na babae sa tabi, nagtatanong tungkol sa kapaligiran ng pagkabata ni Lucille, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga alaala sa pagkabata at sa kanyang panlasa at kagustuhan din. Nang tanungin siya na ang paborito niyang karera ay ang pagkanta at pakikinig ng musika, walang katapusang mga salita si Lucille at tuwang-tuwa siya tungkol sa kung paano niya nagustuhan ang pakikipagtulungan sa mga taong nakakaunawa ng musika at gumaganap na magkasama. Binanggit din niya ang mga dahilan ng pag-alis ng industriya ng malungkot dahil sa kanyang sariling personal na damdamin at sa huli ay nakaramdam siya ng emosyonal. Nag-isip sandali si Harlot at kahit papaano ay nakahanap ng dark brown, eleganteng Polonia Zither, at sinabi kay Lucille na ito ay regalo sa kanya ng isang cultivator sa Tang Dynasty at ito ay pinangalan ng Fake One Zither. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang turuan si Lucille kung paano tumugtog ng kudyapi. Napaka-focus ni Lucille pagdating sa musika. Nang makita niya ang sitar, ang mga iniisip tungkol sa paglilinang ay naiwan lahat. Sinundan niya si Harlot upang mag-practice ng sitar ng hakbang-hakbang at hindi siya nakaramdam ng pagod pagkatapos ng buong araw at gabi. Dahil sa kanyang mahusay na talento sa musikal na ugali, at marami na rin siyang natutunan ng mga instrumentong pangmusika sa labas ng mundo, mabilis na nakakapaglaro si Lucille at tuwang-tuwa siya. Tumayo si Harlot at mahinang sinabi sa kanya, sa iyong opinyon, kung gagamit ka ng musika para ilarawan ang mundo at ang mga bagay dito, ano ang magiging hitsura nito? Gamitin ang iyong puso para maunawaan ang resonance ng musika at mundo. Tandaan, lahat ng bagay ay nangyayari para sa isang dahilan, at sa huli ay makukuha mo ang gusto mo. Si Lucille ay tumutugtog ng kudyapi, unti-unti, na parang ang biolin ng kanilang sariling mga puso, bawat bakas ng panginginig, ang kanyang espiritu ay sumunod. Pagkatapos ng ilang malambing na piyesa, naramdaman ni Lucille na habang tumutugtog siya, ang golden cartouche sa kanya ay naging mas malakas na enerhiya kaysa dati. Hanggang sa sandaling iyon ay bigla siyang nagising. Sa proseso ng pagtugtog ng musika, nakapasok siya sa isang bagong eroplano. Habang ang pag-unawa sa ritmo ng musika ay bumuti, natanto din niya ang ilang bagay ng malabo. Ang mga pagbabago sa nakalipas na mga araw ay medyo nalito siya, ngunit totoo nga na pumasok siya sa soul-forming stage sa ilalim ng patnubay ni Harlot. Nang marinig ito ni Justin, napagtanto niya na hindi sinasadya ni Harlot na sabihin na siya ay pagod ngayon, ngunit siya ay talagang pagod na pagod. Pagkatapos ng lahat, ang pagkawala ng buhay na asensya at dugo ay magdudulot ng malaking pinsala sa angkan ng demonyo. Gayunpaman, hindi mahirap matanto na umasa si Lucille sa ritmo upang makapasok sa yugto ng pagbubuo ng kaluluwa, ang ganitong uri ng kaliwanagan ay natural na naiiba para sa bawat tao. Si Roslyn ay naliwanagan ng ulan, at si Karen mula sa isang nakatagong sandata. Sa kaibahan, si Lucille, na mahilig sa musika, ay naliwanagan ng ritmo. Hindi ito isang sorpresa. Ang Harlot na ito ay talagang lalong nakakalito. Bakit niya kayo ginagampanan ng ganito kaganda? Logically speaking. Kayong dalawa ay hindi man lang magkamag-anak sa anumang kahulugan, nakasimangot si Justin. Saglit na nag-isip si Lucille, at nagsabi, Kuya Gibson, sa tingin ko ay mabuti sa akin ang Panginoon ng palasyo dahil sa iyo. Isipin mo, binigyan kanya ng refined script, at pinahintulutan kang pumunta sa Dragon Valley para pumatay ng mga dragon. Ang pangunahing layunin niya ay payagan kang linisin ang mga table tasks, upang mapabuti ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban sa Demon Realm. Para sa akin, maging malakas ka, hanggat kaya ko siyang maging malakas, hanggat kaya ko siya. Iniisip din kita sa gilid. Nagulat si Justin, at may katuturan ang kanyang mga salita. Dahil ba talaga nilinang niya ang Endless Resolve Restoration Scripture, para makita niya ang kanyang sarili bilang isang mahalagang tao? Masasabi bang ang lumikha ng Endless Resolve Restoration Scripture, ay mayroon pa ring hindi maipaliwanag na relasyon kay Harlot? Pagkatapos ay naglabas si Lucille ng isang ring instrument para sa pag-iimbak at naglabas ng Polonia Zither mula dito, at sinabing, Brother Gibson, tingnan mo, binigyan din ako ng Panginoon ng palasyo nitong kasumpa-sumpa na Tang Dynasty Zither. Gusto ko ito.
Sa pagtingin kay Lucille na may kayamanan sa paghawak ng sitar, naalala ni Justin na sa kanyang singsing, mayroon ding isang mid-grade magic treasure, ang Fengling Zither, na inagaw niya kay Lo Huating na kanyang pinatay. Ibinigay niya kay Lucille ang nagninangas na apoy na parang terrace pattern na Fengling, ngumiti at sinabing, ang mahiwagang sitar na ito ay para sa iyo, ito ay tinatawag na Fengling. Dahil nasa soul form ka ngayon, maaari mo itong gamitin. Hinarap ni Lucille ng may kahinhinan, ngunit napakasaya niya at hindi mapaglabanan ang Fengling, ibinaba ang kanyang ulo, at mahinang sinabi, ito ba ay isang tanda ng pag-ibig? Ano? Mas malakas pakiusap, nagkunwaring walang narinig si Justin at nagtanong na may kakaibang ngiti. Alam ni Lucille na sinusubukan niyang magpakatanga, at nagpout, Kuya Gibson, hindi kita pinapansin. Magpapatugtog ako ng sitar. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na ang dalaga at umalis. Hindi siya pinakawalan ni Justin ayon sa gusto niya, ikinawit niya ang malambot nitong baywang gamit ang isang kamay mula sa likod, niyuko ang kanyang ulo at hinalikan siya sa noo, at ngumiti, ang storage ring na ito ay ibinigay din sa iyo ni Harlette. Ganoon ba siya ka-generate? 1326 Namula si Lucille sa halik, at bamulong, hiniling sa akin ng Panginoon ng palasyo na ibigay ito sa iyo, na sinasabi na dahil napatay mo ang mga dragon na iyon, ang singsing na kasalukuyang ginagamit mo ay dapat na napakaliit para sa iyo. Ang singsing na ito ay ilang beses na mas malaki, kaya maaari kang maglagay ng higit pang mga kagamitan sa pagpino at mga mahiwagang sandata. Maaari mong ibigay sa akin ang maliit sa halip. Natigilan si Justin, talagang nag-isip si Harlette, at dapat talaga siyang magpalit ng mas malaking space ring. Pagkatapos ng kaunting pagsisiyasat, ang space ring na ito ay higit sa 10 beses ang laki ng mustard sombrero ring na ito. Hindi banggitin ang bangkay ng dragon, hindi magiging problema ang pag-install ng 12 ng mga buhay na dragon, dapat itong maging isang mamahaling bagay. Nang hindi sinasadya, medyo napahiya si Justin, paano niya magagawa ang isang kaakit-akit na master para laging isipin ang sarili niya. Marahil, dapat niyang ibaba ang kanyang bantay laban sa kanya, at maghanda para sa Tidal Grand Tournament. Kung tutusin, kung talagang may masamang intensyon siya sa kanyang sarili, hindi na niya kailangang mag-isip pa para turuan si Lucille. Sa pag-alala na napino niya ang long show pills, diretso niyang binigay kay Lucille ang 12 ng mga ito, para mabilis niyang mapabuti ang kanyang pangangatawan, at hindi siya madaling masaktan kahit na mayroon siyang true yuan. Nang matanggap ni Lucille ang mga bagay mula sa kanya, hindi siya tumigil ng magalang tulad ng dati, ngunit kinuha ang lahat ng ito ng matamis. Sa wakas, hinimok din ni Justin si Lucille na kung lalabas siya sa hinaharap, ang Fengling ay hindi dapat ilabas at madaling gamitin, dahil kasangkot dito ang pagpatay niya sa Hongming Envoy. Kaagad pagkatapos, nakahanap siya ng isang tahimik na lugar at nagsimulang ilipat ang lahat ng nasa kanyang singsing sa bago, mas malawak na singsing sa espasyo. Matapos gawin ang mga ito, tumira siya sa tuktok ng isang bundok at naghintay ng ilang araw upang pumunta sa Tidal Lake para lumahok sa kompetisyon. Dragon Valley, Dragon King Palace. Isang blue-robed ice dragon envoy ang pumasok mula sa labas ng hall, pumunta sa ilalim ng hall, at tumango patungo kay Wilfred. Kamahalan, hinahanap mo ba ako? Napapikit si Wilfred sa upuan ng dragon upang mapahinga ang kanyang isipan. Sa sandaling iyon, iminulat niya ang kanyang mga mata, ipinakita ang isang banayad ng ngiti. Ice Dragon Envoy, ang dakilang kaganapan ng iyong hari ay maaaring gawin ngayon. Nanginig ang Ice Dragon Envoy at nagulat siya, Congratulations Your Majesty. This time, you will be able to break through the Tidal Tower. Napabalikwa si Wilfred at tumawa. Pagkatapos ay bumangon siya na may nakakapasong mga mata, salamat sa lahat ng kapangyarihang pumaslang at pumatay ng demonyong sugo ng demonyo sa loob ng higit sa 10 taon, kung matagumpay na may hagis ng hari ang magic na sandata, tiyak na kukunin niya ang mga sugo ng dragon at sabay na aalis sa kulungan na ito. Sasakupin natin ang tunay na mundo. Kailangan lang nitong huling proseso ang tulong ng sugo ng kapangyarihan ng Yelong Dragon gamit ang iyong Ice Breath. Hindi nagdalawang isip ang Ice Dragon Envoy, at agad na nangako.
Ikinaway ni Wilfred ang kanyang malaking kamay, at pagkatapos ng kakaibang itim na Trojuan force na namuo sa gitna ng main hall, ang mga itim na bato sa lupa ay unti-unting nagpakita ng malaking bitek. Sa ilalim ng bitek na ito, may umuusok na init na hindi maarap. Hindi alam ng maraming tao sa Demon Realm na ang bundok kung saan matatagpuan ang Dragon King Palace ay isang aktibong bulkan. Sa ilalim ng bulwagan na ito ay ang lava na bumabagsak sa buong taon. Ang mga hari ng dragon noong nakaraan ay pinigilan ng magma at pinigilan ito mula sa pagsabog na may malupit na mga base ng paglilinang. Sundan mo ako. Naunang tumalon si Wilfred at nahulog sa pulang-pula. Isang kakaibang kulay ang sumilay sa mga mata ng Ice Dragon Envoy, ngunit mabilis itong sumunod. Ang mas malalim na crack, mas mataas ang temperatura. Ang mga alon ng nakakapasong lava, at ang bumabagsak na magma na nagpaparamdam sa buong aktibong bulkan na parang 18 patong ng purgatorio. Pula at ginto, puting sinag ng liwanag ay kumikislap sa lahat ng dako. Kung hindi dahil sa malakas na pangangatawan ng Dragon Clan, kahit sinong ordinaryong demonyo ay hindi makakatagal dito. Pagkatapos sumisid sa libu-libong talampakan, sa wakas ay huminto siya sa hangin sa isang lava sea. Sa gitna ng isang piraso ng lava ng bulkan, isang escarlate na sinag ng liwanag ang nakatayo sa hangin. Ang sinag ng liwanag na iyon ay parang bukal ng umaagos na dugo, na patuloy na sumasailalim sa tempering ng underground na apoy ng lava, nang walang anumang palatandaan ng pagkatuyo. At sa gitna ng kulay dugong sinag ng liwanag, isang kakaibang madilim na pulang kutsilyo ang mabagal na umiikot. Ang talim ng mahabang talim na ito ay ganap na maitim na pula na walang anumang sari-saring kulay, isang itim na ambon ng dugo lamang ang nananatili sa paligid nito, at sa parehong oras, ang mataas na temperatura na gininto ang apoy ay sumasabog paminsan-minsan. Ang hawakan ng kutsilyo ay talagang gawa sa kilya, at pagkatapos na mapainit ng lava ground fire sa hindi kilalang bilang ng mga taon, ito ay naglabas ng mga pagsabog ng nakakapasong init na ito. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito 10 metro ang layo, mararamdaman mo na ang madugong masamang kapangyarihan na nagmumula sa buong katawan ng mahabang espada na ito. Ice Dragon Envoy, ang iyong hari ay naggalugad ng halos 1,000 taon, naubos ang kanyang pagsisikap na gumugol ng higit sa 200 taon upang mangolekta ng 49 na uri ng bakal na natatangi sa Demon Realm, at nakolekta ang halos daan-daang essence mula sa mga demonyo at mga master sa angkan ng dragon at ang dugo ng libu-libong goblins upang likhain itong Bluffied ng dragon na ito. Sandatang mahiwagang antas ng Diyos na ipinasa noong unang panahon, at ito ay mas makapangyarihan kaysa sa karamihan ng mga walang kamatayang kayamanan ngayon, ang huling hakbang na lamang ng pagpatay, kung ano ang natitira hanggat iluluwa mo ang malamig na hininga sa mahabang kutsilyo ng buong lakas, ang walang katulad na kawal na ito ay isisilang sa tore ng tore na ito. Purple at asul na makalangit na kidlat at ibinalik muli ang aking mga dragon sa mundo. Buong pagmamalaking sabi ni Wilfred. Ang mga mata ng Ice Dragon Envoy ay kumikinang ng maliwanag, ito ay nasa sabik. Kamahalan, huwag kang mag-alala, gagawin ito kaagad ng iyong mga nasasakupan. Iyon ay sinabi, binago ng Ice Dragon Envoy ang katawan nito, at kahit nasa nakakapasong temperatura na ito sa ilalim ng dagat ng lava, ito ay naging isang asul na dragon na puno ng mga kristal ng yelo sa paligid nito. Ang cultivation base ng 8th ranking peak level ay nagbigay daan sa Ice Dragon Envoy na magkaroon ng sapat na hininga ng dragon upang maibuga ang napakalamig na agos ng hangin ng hininga. Umuungol. Isang putok ng isang mabangis na buhawi ng yelo ang lumabas, sa mundo ng apoy, ito ay biglang dumapo sa mataas na temperatura na haligi ng dugo. Nang makita na ang kolom ng dugo ay unti-unting nagyelo at hindi na nasusunog, ang Blood Demon Dragon Bone Knife na nasa loob nito ay kumikinang na may brutal na hininga ng dugo. Good job! Ang Ice Dragon Envoy. Determinado ang iyong hari na huwag kalimutan ang iyong mahusay na trabaho. Ha 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 ha! Sa gitna ng kanyang mabangis na pagtawa, biglang nag-apoy si Wilfred ng isang itim na masiglang Trojuan sa kanyang kamay, tumawag ng isang malaking Dragon Claw, at tumago sa pinakamarupok na kaliskis ng tiyan ng Ice Dragon Envoy. Splash! Sumambulat at kumalat ang gininto ang pulang dugo mula sa katawan nito, agad itong sinisingaw sa mataas na temperatura.
Ang Ice Dragon Envoy na nahihirapang huminga ay dumaing, ang mga mata nito ay puno ng hindi makapaniwala, at tila hindi maintindihan kung bakit kailangang samantalahin ni Wilfred ang kanyang marupok na oras para saktan ang kanyang sarili. Ice Dragon Envoy, ang iyong hari ang higit na nakakaalam tungkol sa iyong mga kakayahan. Niloko mo ako sa iyong nakaraang operasyon. Ano man ang iyong intensyon, sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ka makakalabas sa Love Sea of Flames na ito. Ngumisi si Wilfred at ang isang itim na kuko ng dragon ay namuo sa kanyang kamay, ang makapangyarihang True Yuan ng isang ika-9 na ranggo na master, muling humawak sa puso ng Ice Dragon Envoy. Pagkaraan ng maikling sandali, lumipad si Wilfred mula sa puwang sa gitna ng Dragon King Hall. Sa sandaling ito, naghihintay sa labas ang Wind Dragon, Fire Dragon, Thunder Dragon at Earth Dragon Envoy na may 4 na kulay berde, pula, dilaw at kayumanggi. Malinaw, bilang pag-iingat, hiniling ni Wilfred sa kanila na maghintay sa labas sa takot na tumakas ang Ice Dragon Envoy. Nang makita ang nakakatakot na Blood Demon Dragon Bone Knife sa kamay ni Wilfred, ang 4 na demonyong sugo ay kinilig at yumuko sa kanilang mga tuhod. Kamahalan. Binabati kita sa iyong napakalaking tagumpay. Tiningnan ni Wilfred ang 4 na nasa 8th ranking peak level subordinate na may ngiti, at nakatatakot na sinabi, ang Ice Dragon Envoy ay nagtaksil sa hari nito at napatay na. Kung maglakas loob kang magkaroon ng kahit katiting na hindi tapat na pag-iisip, ang iyong hari ay hindi magpapakita ng awa. Paanong ang 4 na sugo ng demonyong dragon ay manggahas na maging suwail? Ang Ice Dragon Envoy ay natapos ng ganoon lang ngunit alam nilang lahat na ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sino man sa kanila. Sumulyap si Wilfred ng may kasiyahan, at nang tumingin siya sa kanyang kamay, sa mahabang kutsilyo na may hindi mabilang na mga multo na umiiyak at umaangal, sa kaibuturan ng kanyang mga mata, isang hindi mahahalata na kislap ng pilak kulay abo na masamang kinang ang tumaas. 1327. Ang Tidal Lake, na matatagpuan sa gitna ng Demon Realm, ay hindi mas mababa sa anumang iba pa sa mga tuntunin ng sukat ng lupa. Kung ang mga kontinente ng Demon Realm ay hindi konektado, ang mga dibisyon mula sa 3 ilog ay maituturing na 3 magkakahiwalay na kontinente. Kung sino man ang gustong lumapit sa Tidal Tower sa gitna ng Tidal Lake, dapat ay nasa ika-5 ranggo o mas mataas sila sa kanilang base cultivation, kung hindi, ang paglipad dito ay makakain ng lahat ng kanilang True Yuan. Sa makatuwid, ang bawat partido ay karaniwang nagpapadala ng mga masters ng ika-7 na ranggo o mas mataas upang bumuo ng mga kasama para sa paligsahan. Hanggang sa makarating sila sa lawa sa ilalim ng Tidal Tower, tatayo sila sa 3 lumulutang na piraso ng kahoy na dala ng bawat partido. Ang 3 partido na kalahok sa Grand Tournament ay maaaring lumaban ng sabay-sabay habang nasa himpapawid gayon din sa one-on-one na labanan. Walang limitasyon sa kanilang pagbuo ng labanan. Hanggat ang alinmang partido ay namatay, umamin ng pagkatalo, o nahulog sa tubig, ang kanilang mga resulta ay automatikong ipahayag bilang kabiguan. Sa makatuwid, ang Tidal Grand Tournament ay hindi humihingi ng kamatayan, ngunit higit pa. Ang mga patakaran ay naruroon upang maiwasan ang mass casualties sa Demon Realm at upang magsagawa ng isang marangal at kapana-panabik na paligsahan. Nang sundan ni Justin si Harlot at higit sa 100 sa ika-7 na ranggo at higit sa langit na mga demonyo na nagmamadali sa Tidal Tower, hindi niya inaasahan na ang tunay na anyo ng tore ay napakalaki. Napakalaki nito para tawaging tore. Sa taas na halos 1,000 talampakan sa itaas ng gitna ng Tidal Lake, isang malaking hanay ng mga magic circle ang patuloy at dahan-daang umiikot. Ang mga magic circle ay naglabas ng purple gold brilliance, at kabilang sa mga komplikadong totem, tila mayroong hindi mabilang na mabangis na mga ibon at mga beat totem, habang ang isang bagwa diagram ay nakita sa gitna. Sa nakikita ni Justin, ang formulation ng magic circle ay tila walang katapusan, maaari itong sumaklaw sa isang lugar na higit sa 100 kilometro. Ang Tidal Tower ay nasuspine pa sa itaas at halos sakop nito ang mga magic circle. Ang katawan ng tore ay mapusyaw na itim at kulay ginto, at puno ito ng avant-garde ngunit simpleng mga dekorasyon. Ang unang palapag ay lalong matangkad, na may pintuan ng tore na kulay itim at pula, na mahigpit na nakasara.
Ang tidal tower ay nakatayo ng diretso sa langit, at hindi niya makita kung saan ito patungo, lalo pa kung ano ang hitsura ng tuktok ng tore. Huwag mo nang isipin iyon, ang iyong Panginoon ay minsan ng personal na lumipad sa himpapawid. Mayroong hindi mabilang na mga paghihigpit sa hanay malapit sa tidal tower. Bilang karagdagan sa paglusot sa tore, mahirap maabot ang tuktok ng tore kahit na ang antas ng pagtatanim ng aking ika-9 na ranggo sa pinakamataas na antas nito. Parang ayaw ni Harlot, natatakot ako na ang lakas ng mga dakilang sinaunang Diyos na nakatuklas sa Demon Realm at lumikha ng Tidal Tower ay higit na nakahihigit sa atin ngayon. Kung ikaw ay mapalad na makalusot sa Yuching Heavenly Lightning Tribulation, baka may pagkakataon kang makita ang misteryo nito. Ngayon, dapat kang makibahagi sa paligsahan na ito ng may kapayapaan, at pakikilahok sa paligsahan na ito ng may kapayapaan, at pakikilahok sa tournament na ito ng may kapayapaan, at pakikilahok sa tournament na ito. Tore. Yuching Heavenly Thunder Tribulation. Pakiramdam ni Justin ay nabigla sa kanyang puso, kung siya ay talagang may kakayahan, bakit siya mananatili dito at masunurin sa iyong tabi bilang isang Mama Meryl? Palace Master, ang mga tao mula sa Demon Cultivator at Dragon Clan, bakit hindi pa sila dumarating? Ang tanong ay nagmula kay Lucille, habang ang batang babae ay nakatayo sa lumulutang na isla, tumingin-tingin sa paligid. Sa orihinal, sa cultivation base ng Lucille, ang paglipad sa gitna ng tidal lake ay medyo mahirap. Gayunpaman, alam ni Justin na kung lalabas siya sa tore, kailangan din niyang isama siya kaya tinulungan niya lang siya. Gayunpaman, mabilis na makakadagdag si Long Huadan sa True Yuan, kaya hindi siya nag-aalala. Habang sila ay nag-uusap, 12 ng mga magsasaka ang lumipad mula sa hilaga, halos lahat sila ay nakasuot ng maitim na damit at damit. Ang nangungunang tao ay isang gwapong lalaki na nakasuot ng kulay ube na roba at ang kanyang purple na buhok ay lumilipad, mukhang shake. Isang mahabang puting jade float ang nakapin sa baywang ng lalaki, kasama ang isang malaking wine gourd na nakasabit. Nakatayo ng matatag, mukha siyang medyo kalmado at kontento. Sa grupong ito ng mga tao, mabilis na napansin ni Justin ang isang espesyal na individual. Isa itong lalaking itim ang buhok na nakasuot ng maskara na gawa sa kawayan. Maliban sa katotohanan na mayroon siyang ilang mga katangian ng isang immortal, wala nang iba pang espesyal. Nagulat si Justin na ang pamimilit ng lalaking ito ay halatang iba sa madilim na pamimilit ng ibang mga magsasaka. Parang pamilyar siya pero nakakalito, mahirap makita sa kanya. Parang may sinasadya siyang tinatago. Ang taong iyon ay si Demon Emperor Desmond, siya ay isang mabuting tao, ngunit siya ay isang lasenggo, ipinakilala siya ni Harlot kay Justin. Dahan daw ang lumapag si Desmond sa harap ng lahat, kakaibang tumingin kay Justin, ipinakita ang isang misteryosong ngiti, ikaw ang sasali sa tournament sa ngalan ng Jade Fox Palace sa pagkakataong ito. Hindi sinasadya, ngunit ito ay katotohanan, palaging nararamdaman ni Justin na mayroong isang bagay sa kanyang mga salita. Tumango si Desmond, at bumaling kay Harlot, mukhang nanghina na ang tunay mong yuan kumpara sa huling pagkakataon. Mayroon bang sino man sa Demon Realm na ito na maaaring manakit sa iyo? Napatingin si Justin kay Harlot nang may pagtataka. Nasugatan. Malamang dahil pinakain niya si Lucille ng kanyang blood essence. Talagang nasaktan niya ang kanyang sigla para kay Lucille at hindi naka-recover, na hindi ka panipaniwala. Ang totoo, ang pananakit sa sigla ng isang tao ay mas mapanganib kaysa sa pag-ubos ng tunay na yuan, dahil lumilikha ito ng sitwasyon kung saan ang pinakamataas na antas ng paglilinang ay hindi na maibabalik sa loob ng isang panahon. Kung mas bihasa ka, mas bibigyan mo ng pansin kung magagamit ang iyong pinakamataas na lakas, para hindi mapakinabangan ng kalaban. Sumulyap si Harlot kay Justin, at sinabing, paano kung ito ay hamina ng kaunti? Haha, huwag mo sana itong idamay, master ng palasyo. Alam kong hindi mo ako kalaban, pero medyo curious lang ako, casual na sabi ni Desmond. Sa sandaling ito, isang medyo pamilyar na boses ang nagmula sa likod ng mga nagsasaka ng demonyo. Brother Gibson, kumusta ka ngayon? Isang gwapong binata na may kaparehong purple na buhok na nakasuot ng makulay na damit ay dumaong sa lumulutang na isla ng may kaunting pagsisikap. Si Zemo ang iniligtas ni Justin noong una siyang dumating sa Demon Realm. Nagkatinginan sina Justin at Lucille, nagulat sa hitsura ng lalaking ito.
Bakit ikaw? Hehe, medyo proud si Zemo. Tinuro niya si Desmond, at sinabing, siya ang kuya ko. Natigilan si Justin, hindi katakataka sa unang pagkakataon na makita siya, tila napakayabang niya na hindi na niya kailangan ng tulong. Parang hindi pa niya ginagamit ang ultimate skill niya. Masyadong hindi makatwiran para sa nakababatang kapatid ng isa sa tatlong master sa Demon Realm na tapusin ang ilang malalaking demonyo. Bata, bakit hindi mo nabanggit na kilala mo ang nakababatang kapatid ni Desmond? Sabi ni Harlot, hindi nasisiyahan. Binigay ni Justin ang kanyang mga kamay, paano ko malalaman kung sino siya? Malungkot na sinabi ni Zemo, Brother Gibson, orihinal na gusto kitang dalhin sa Purple Bamboo Forest ng aking kapatid, para sabay tayong sumali sa Tidal Grand Tournament na ito, ngunit pinilit mong lapitan ang daan patungo sa Tidal Lake. Hindi ko inaasahan na sasali ka bilang isang kinatawan ng Jade Fox Palance, hindi na ako makapag-cheer para sa iyo. Nang marinig ito ni Harlot, kinusot niya ang kanyang mga mata at nginisyan, lasing-ero, sinusubukan ba ng iyong kapatid na pukawin ang ugnayan ng pagtitiwala sa pagitan namin ni Justin? Oh! Pagod na siyang mabuhay. Lihim na inilipat ni Desmond si Zemo sa kanyang likuran at malayang ngumiti, Palace Master, ang aking kapatid na lalaki ay marunong lamang gumawa ng ilang paghahardin, at ang kanyang pagtatanim ay napakahirap, ngunit siya ay mahilig manggulo. Hayaan akong alagaan siya bilang kanyang nakatatandang kapatid. Ngumuso si Harlot at sinulyapan ang lalaking mukhang kawayan sa hindi kalayuan sa likuran ni Desmond. Isang kakaibang kulay ang sumilay sa kanyang mga mata, at sinabi niya, ang taong ito ang master na ipapadala mo sa oras na ito. Oh, nakalimutan ko siyang ipakilala. Isa itong cultivator na nakakasama ko kamakailan. Siya ay tinatawag na Savior at siya ang tutulong sa akin sa pagkakataong ito, pakilala ni Desmond. Savior. Ginamit pa niya ang pangalan ng maalamat na Diyos ng digmaan. Hindi mapigilan ni Justin na medyo nakakatawa. Talaga. Bakit hindi ipinapakita ng kaibigan mo ang tunay niyang anyo? Sabi ni Harlot na may paghamak. Matiyagang sinabi ni Desmond, sinabi ito ni Brother Xavier noong una siyang pumunta rito, kung ang kanyang maskara ay nasira at natanggal sa laban, ang kanyang tunay na anyo ay mabubunyag. Kung ang iyong partido o ang mga eksperto sa Dragon Valley ay walang magagawa, kung gayon hindi na kailangang ipakita ang kanyang mukha. Haha! Ang yabang! Mula sa malayong abot tanaw, isang malakas na ingay ang dumaan, na may dalang paghihiganti na pamimilit mula sa malayo. Sa isang iglap, isang matipunong itim na buhok at nakasuot ng itim na lalaki ang nakatayo na sa ere ilang metro ang layo. Wilfred, bakit palagi kang sumisigaw ng napakalakas kapag papasok ka? Natatakot ka ba na hindi namin malaman kung gaano kalakas ang iyong Dragon Clan? Ngumisi si Harlot. Sumulyap si Wilfred kay Xavier na may pagtatagumpay na tingin, at ngumisi, kung hindi dahil sa akin na walang magawa sa panahong ito, pinunit ko na lang ang walang galang na lalaking ito. Ang lakas ng loob niyang itago ang kanyang tunay na anyo sa harap ko, napakasuklam. Si Desmond ay malinaw na hindi kasing banayad tulad ng dati nang kaharap si Wilfred, at sinabing may panunuya, kung gayon, titignan ko kung talagang may kakayahan ka. Malamig na ngumuso si Wilfred, Desmond, mas alam mo kaysa sa pag-udyok sa akin, kung hindi, ang haring ito ay walang pakialam sa anumang mga patakaran. Madali kang patayin. Napakayabang mo. Makikita ko kung gaano kalaki ang naging pag-unlad mo nitong daang taon. 1328. Nairita rin si Desmond sa mga mapanlate na salitang ito. Hindi dahil mababaw ang puso niya, ngunit sa presensya ng napakaraming mga subordinate ng Demon Cultivator, paano siya magkakaroon ng mukha para utusan ang mga demonyo kung siya ang pinuno ay hinahamak sa ganoong paraan. Biglang-bigla, sina Desmond at Wilfred, ang dalawang 9th ranking Demon at Beast Cultivator, ay sumambulat na may sumisikat na True Yuan na pamimilit. Ang purple na buhok ni Desmond ay sumayaw ng ligaw sa hangin, at ang purple-black True Yuan ay sumambulat na parang nagngangalit na apoy ng mahika. Sa likod niya, ang isang malaking bilang ng mga demonyong magsasaka ay mukhang galit din, na nagpapakita ng mabangis na True Yuan, na parang nakastandby sila para sa labanan anumang oras. Sa sandaling ito, 12 ng mga higanteng dragon na may iba't ibang kulay ang sumugod din.
Ang tunog ng mga dragon ay sumabog sa kalangitan at naging anyo ng mga tao sa likod ni Wilfred. Palibutan ng kalaban ng mas malaking lakas ng tao, parang nagiging inutil na ang mga demonic cultivator ngayon ha. Bakit hindi na lang tayo sumali? Ang sugo ng hanging dragon na nakasuot ng berdeng roba ang nagsalita, kasama ang ilang iba pang sugo ng demonyong dragon, at isang grupo ng mga demonyong dragon na nasa ikapitong ranggo pataas. May mahinang hangarin na makipag-away sa mga demonyong magsasaka. Bagamat ang malayuang paglipad ay naging sanhi ng pagkawala ng maraming true yuan sa mga beast cultivator at demonic cultivator na naruroon. Kung talagang magsisimula sila ng away, wala sa kanila ang magpapakita ng kanilang mahinang panig. Si Justin ay nanunood mula sa di kalayuan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting depresyon. Sa paghusga mula sa kapangyarihan ng True Yuan, si Desmond at Wilfred ay higit sa 1 grado na mas mataas kaysa sa kanyang sarili. Kung hindi nila nalampasan ang Tidal Tower, magkakaroon ba talaga siya ng pagkakataon? Nang malapit ng makipaglaban ang dalawang grupo ng mga tao, hinati ng puting seda ang intersection point ng True Yuan mula sa magkabilang partido sa kalahati na parang puting electric dragon. Sa pag-atake lamang na ito, ipinakita nito ang kanyang sobrang dominanteng kakayahan. Bakit kayo nababalisa? Kung gusto ninyong lumaban, maghintay hanggang matapos ang torneo. Kung magpapatuloy ito, pagkatapos magbukas ng tore, hindi mo pa rin maipagyayabang ang tagumpay mo sa mga natalo. Binawi ni Harlot ang kanyang puting seda, ang kanyang mga mata ng phoenix ay napuno ng malamig na liwanag. Tila naging masunurin sina Desmond at Wilfred, at malamig silang ngumuso sa isa't isa, nahahamak na tumingin sa isa't isa. Wilfred, ang Dragon Valley mo ay nanalo sa Tidal Grand Tournament sa huling 2 round at pumunta ka sa tower at kumuha ng maraming kayamanan. Sa pagkakataong ito hindi na ito magiging kasing dali, ngayon ba ay hindi mo ipapakilala ang master na ipapadala sa pagkakataong ito? Dumiretso si Harlot sa punto. Si Wilfred ay nagbigay ng masamang ngiti, Palace Master, sa pagkakataong ito, ang aking Dragon Valley ay hindi naghanda ng anumang mga bagong master na darating. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga demonyo mula sa Jade Fox Palace at ang mga demonic cultivator ay nakaramdam ng kainahinala. Oh! So! Susuko ka na! Pabirong sinabi ni Desmond, kailan namatay ang Dragon Valley ng ganito? Hindi. Ikinaway ni Wilfred ang kanyang kamay at sinabing, bagaman wala akong planong magpadala ng sinuman para lumahok sa kompetisyon, ngunit, ako mismo ay gustong makipagkompetensya sa inyong dalawa. Ang buong ibabaw ng lawa ay biglang tumahimik sa sandaling ito. Halos hindi makapaniwala ang lahat na talagang sinabi ng Dragon King na labanan sina Harlot at Desmond. Bagamat hindi ito ipinagbabawal, alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Ang Dragon Valley ay nagdedeklara ng digmaan sa Jade Fox Palace at Purple Bamboo Forest sa parehong oras. Nagpakita ng malamig na mukha si Harlot, Wilfred, sa tingin mo ba ay malalampasan mo ako dahil medyo nasaktan ako kamakailan? Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Umiling si Wilfred at tumawa ng malakas, Palace Master, iniisip ko lang na masyadong nakakabagot para sa bawat angkan na magpadala lang ng mga subordinate para lumaban. Baka may exception tayo at gawin natin ito sa sarili natin. Katulad ng kasabihan, ang buhay at kamatayan ay itatakda ng langit. Ako ay nagiging naiinip habang ako ay nabubuhay. Kung ang Panginoon ng palasyo, hindi ako magkakaroon ng magandang laban. Wilfred. Nasisiraan ka na ba ng isip nang dumating ka? Nakangiting sabi ni Desmond, alam mo na, kung mag-away tayong tatlo, ang pagkamatay ng sinumang tao ay magdudulot ng kaguluhan sa Demon Realm. Ano ang sinusubukan mong gawin? Haha, tumawa si Wilfred. Ang kanyang tingin ay parang kuryente, Desmond, huwag kang masyadong mag-alala. Kung mabuhay ang haring ito sa wakas, ang iyong demonyong cultivator clan ay aking pamamahalaan. Anong pinagsasabi mo? Insect lang, I think bored ka na talaga sa buhay ha? Hindi na nagparaya si Desmond, isang makapal na lila itim na True Yuan ang biglang lumabas sa kanyang katawan, tulad ng sumisikat na apoy, itinaas niya ang kanyang palad ng mataas at hinampas ito pababa.
Isang lavender void knife shadow, tulad ng naglalagablab na ahas ng apoy na may hindi mabilang na mga pambubugbog, nagsayaw ng ligaw na may higit sa 100 sa kanila, sila ay naglaslas sa lupa. Boom! Ang mga dambuhalang alon ay bumaligtad sa kalangitan. Ang mapanirang kapangyarihan ng lavender void flame blade shadow ay ganap na naiiba kumpara sa kahangahangang hitsura nito. Ang tidal lake ay tinadtad ng husto kaya ang tubig ng lawa ay tumalon ng 10-10 metro ang taas, at ang piraso ng lumulutang na isla ay tinadtad din. Ang isang Golden 7 Frank Thunder Dragon ay hindi makaiwas sa oras, at direktang nahati sa 2 piraso. Isang random na suntok lang, na parabang sinisira ang mga patay, ang kapangyarihan ng 9th ranking Demon Emperor ay sa wakas ay nahayag sa harap ni Justin at ng iba pa. Iniwasan ito ni Wilfred sa oras, kaya hindi siya nagtamo ng anumang pinsala. Sa katunayan, ang aksyon ni Desmond ay higit na nakakatakot sa kanya. Ang mga demonic cultivator ay madamdamin at nasasabik, na nagyaya para sa makapangyarihang demonyong emperador, at buong pagmamalaking tumingin sa mga beast cultivator ng Dragon Clan. Talagang napakahalaga ng Purple Flame Magic Knife ni Brother Desmond, ngumisi si Wilfred at sinabing, gayunpaman, hindi ganoong kalakihan na laslasan lang ang isang hindi nakikitang sakop ko. Huwag kang mabalisa, ang pinakamasarap na alak ay dapat palaging itago hanggang sa huli. Ang pagputol ng iyong mabahong uod upang gumawa ng alak para sa aking sarili ay magiging mahusay. Hindi na rin napigilan ni Desmond, at hinawakan ang Purple Flame Magic Knife ng 2 beses na magkasunod. Halos tadtere na ng magka-criss-crossing na mga anino ng kutsilyo ang lahat ng dragon sa harapan niya. Ngunit sa pagkakataong ito, maagang tumayo si Wilfred sa harap ng anino, at isang itim na Dragon Claw Phantom, na nakatitig dito, ay bumangga dito. Boom! Ang pumutok na True Yuan powers ay lumikha ng 2 marahas na shockwave, at yumanig sa lawa, na naging sanhi ng pagtalsik ng tubig ng higit sa 100 metro sa itaas. Nang makita ni Justin ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mabigla sa katatagan ng espasyo sa Demon Realm. Ang True Yuan collision ngayon ay higit pa sa sapat upang mapunit ang espasyo sa labas ng mundo. Gayunpaman, sa Demon Realm, ang ganitong uri ng True Yuan battle ay hindi sapat upang makaapekto sa katatagan ng espasyong ito. Tila ang espasyong ito ay talagang independyente sa parallel space, na halos hindi maisip sa isip ni Justin. Ang alien space ay isang mito lamang sa kalawakan, habang ang Demon Realm na ito ay ang tunay na bagay. Malungkot ang mukha ni Harlot sa sandaling iyon, at tahimik niyang ipinasa ang tunog sa mga tainga ni Justin, at sinabing, napaka-weird ng Wilfred na ito ngayon. Natatakot akong magbago ng husto ang sitwasyon. Mangyaring tandaan na alaga ang mabuti si Lucille mamaya. Huwag kang makisali sa laban ko sa 2. Sa sandaling ito, biglang kumislap si Wilfred at sumugod sa pormasayo ng Demon Cultivator. Dahil napatay mo ang isa sa mga tauhan ko, kukunin ko rin ang buhay mo. Kasuklam-suklam. Galit na sigaw ni Desmond at hinugot ang jade flute sa kanyang baywang at nilaslas ito pauiles. Isang marahas na lilang glow ang lumabas mula sa jade flute. Ang Purple Flame Magic Knife na orihinal na isang void knife shadow lamang, pagkatapos na patuloy na i-compress ng jade flute na ito, ang sinag na pumutok ay tila isang purple na dragon, at ang kapangyarihan nito ay tumaas ng ilang beses. Malinaw na sinamantala ni Wilfred ang pagkakataong patayin ang kanyang mga nasasakupan na ikinairita ni Desmond. Si Wilfred ay hindi nang ahas na maging pabaya, at sa wakas ay naiwasan niya ang malakas na talim na ito. Gayunpaman, iwinagayway pa rin niya ang kanyang Dragon Claw, na gustong agawin ang ulo ng kalapit na 7th rank Demon Cultivator. Ang kalasag na nagmamadaling itinaas ng magsasaka ay agad na durog. Sa sandaling iyon, isang medyo malamig na Zuan Ice Shield ang nabuo sa ulo ng Demon Cultivator na iyon. Bang! Ang Zuan Ice ay nahuli at nabag, ngunit sinamantala rin ng Demon Cultivator ang pagkakataon na iwasan ang nakamamatay na suntok. Koi Water. Malakas na sumigaw si Justin, hindi na siya mas pamilyar sa kapangyarihan ng Koi Water na namuo sa sandaling iyon. Biglang tumingin sa misteryosong lalaki na gumamit ng kamay na ito, ang itim na buhok na nakasuot ng maskara ng kawayan. Sa oras na ito, tumingin din siya kay Justin na para bang iisa ang isip nila.
Nagtama ang mga mata ng dalawa, at ang antas ng pagiging komplikado ay lampas na sa salita. Tila hindi nagulat si Harlet, at sinulyapan ang dalawa ng may pag-iisip. Haha, kapatid na si Xavier, salamat sa iyong paglipat, tuwang-tuwa si Desmond, at sa wakas ay hindi niya hinayaang magtagumpay si Wilfred dahil sa kanyang sariling kapabayaan. Ngunit ang lahat ng mga demonyong magsasaka ay galit na inaalalayan sila ni Desmond sa harapan, ang iba ay lumaban ng husto. Ang marangal na Dragon King ay palihim na umaatake sa mga tao ha. Dahil hindi ito isang patas na laban, kung gayon hindi rin tayo atres. Ang mga demonic cultivator ay orihinal na may ligaw na pag-iisip, at ang pang-aapi na ito ay naging dahilan upang bigla silang maglabas ng malakas na kalooban na lumaban. Tiningnan ni Wilfred ang lalaking mukhang kawayan na may kaunting pagdududa, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, ang 4 na dakilang sugo ng dragon, na pinamumunuan ang aking mga elite sa lambak ng dragon, ay tutulong sa hari. Oo. Ang 4 na demonyong sugo ng hangin, kulog, apoy at lupa, na pinangungunahan ang 12 ng mga higanteng dragon sa likuran, halos sabay-sabay na ibinunyag ang kanilang orihinal na anyo, umuungal at kumagat patungo sa grupong nagsasaka ng demonyo. 1329. Biglang napuno ang langit ng mga baliw na sayaw ng dragon, at ang kanilang mga boses ay sumisigaw sa kalangitan. Ang mga demon cultivator ay walang humpay na nagpatawag ng kanilang sariling panloob na mga demonyo, ang kanilang mga mata ay nakakapaso at ang true yuan na pamimilit ay tumaas ng husto. Ang mga masasamang anino ay lumabas mula sa katawan ng mga nagsasaka ng demonyo, hawak ang kanilang mga sandata, nakipaglaban sila sa isang grupo ng mga higanteng dragon. Ito ay mahirap na makilala ang mga ito sa isang pagkakataon. Gamit ang jade flute sa kanyang kamay, hinawakan ni Desmond ang purple flame demon knife, tulad ng isang lilang sinag ng liwanag na tumatama sa kalangitan, na may puwersa ng pagkawasak, paglaslas at pagpatay sa isang grupo ng mga dragon. Ang ika-9 na ranggo na Demon Emperor na ito ay talagang hindi isang walang kabuluhang pangalan. Maaaring ito ay tunog lamang ng isang ranggo na mas mataas, ngunit ang marahas na demonyong kutsilyo na ipinakita ay naging mahirap para sa 4 na pangunahing sugo ng demonyong dragon na labanan. Gayunpaman, hindi ipinakita ni Wilfred ang kanyang orihinal na anyo. Matapos punutin ang 2 7th rank demon cultivator, sumugod siya sa kampo ng Beast Clan ng Jade Fox Palace. Hindi ba nakakahiya na ang Jade Fox Palace ay hindi lumahok sa isang malaking labanan? Si Wilfred, tulad ng isang baliw, ay nag-condense ng isang higanteng Black Dragon Claw, pinipiga ang isang 7th grade Beast Cultivator na hindi makaiwas sa oras sa isang tumpok ng durog na karne. Galit na galit si Harlet, tumaas ang kanyang mga kilay at naging malamig ang kanyang mukha. Wilfred, hindi kita pinansin sa lahat ng ito at hinahanap mo ang sarili mong kamatayan ngayon. Ang Nine-Tailed Sky Fox ay talagang nagalit sa mga baliw na ito, at 2 snowy white na seda ang lumipad sa magkabilang manggas niya. Ang seda ay parang isang puting ahas na lalabas sa isang butas, maliksi ngunit mabangis. Ang kuko ng itim na dragon ay hinaipa ng puting seda bago ito pumasok sa pulutong ng mga Beast Cultivator. Anong ginagawa ninyong tulala? Halika at patayin ang lahat ng halimaw na dragon na ito. Saway ni Harlet. Noon lang nag-react ang isang grupo ng mga Sky Beast, paano sila maglalakas loob na hindi sumunod pagkatapos sigawan. Dinala nila ang mga agos ng galit at pagkabigo, at sumugod sa langit na nakikipaglaban. Sa sandaling ito, sa kalagitnaan ng hangin, ang mga hayop sa kalangitan, mga nagsasaka ng demonyo, at ang malalaking demonyong dragon, ay lumalaban na parang nagngangalit na apoy, mabangis at malupit sa sukdulan. Ang makulay na True Yuan Beam ay pumutok at kumurap sa hangin, na bumubuo ng isang nakasisilaw na fairy work sa ilalim ng Tidal Tower. Patuloy, ang mga kaliskis ng dragon, mga balahibo ng hayop, mga ulo ng mga nagsasaka ng demonyo, at ang laman at dugo ng iba't ibang mga angkan ng demonyo ay lahat ay nahulog mula sa himpapawid, na nagdulot ng hindi mabilang na bilang ng mga namatay at nasugatan. Hindi nagmamadaling pumasok si Justin sa Warzone. Ang pinaka-inaalala niya ay kung ligtas si Lucille, kaya kinuha niya ito at tahimik na tumayo mula sa malayo. Ang mga alo ng True Yuan mula sa napakalakas na impact ay nagparamdam kay Lucille na medyo naduduwal dahil siya ay nasa soul forming stage lamang kaya binuksan ni Justin ang isang shield para gumaan ang pakiramdam niya.
Tumingin siya sa naliligo sa dugong larangan ng digmaan, ngunit siya ay labis na naguguluhan. Ang Wilfred na ito ay tila walang kapasidad na manalo kay Harlot. Ano ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na pukawin ang dalawang angkan ng Jade Fox Palace at ang Purple Bamboo Forest, gaano kabaliw? Gayunpaman, ang mukha ng kawayan na freak ang nagpanginag sa kanya. Ang lalaking mukhang kawayan ay nakikipagtulungan kay Desmond upang patayin ang mga demonyong dragon na malapit sa kanya, at kasabay nito, nagawa niyang protektahan ang nakababatang kapatid ni Desmond, si Zemo, ng madali. Dahil ngayon lang niya ginamit ang koi water, mas namulat si Justin na ang mga diskarteng ginamit nitong lalaking mukha ng kawayan. Parang katulad ng kanyang sarili. Hindi kaya nag-practice din siya ng Endless Resolve Restoration Scripture. Paano ito naging posible? Sa mundong ito, bukod sa kanyang anak na si Leia na kanyang itinuro, napag-isip-isip na may isang tao lamang na magagamit pa rin ang pagsasanay na ito. Pwede bang? Habang iniisip ito ni Justin, unti-unting pumasok sa climax stage ang labanan sa pagitan nina Wilfred at Harlot. Ang buong katawan ni Wilfred ay puno ng True Yuan na naglalabas ng mapanglo sa anyo ng isang itim na ambon. Matapos ang patuloy na pagbangga sa puting sutla ni Harlot sa hangin, bigla siyang nagpakawala ng malakas na dagandong. Isang itim na True Yuan ang bumangga sa katawan ni Wilfred at ang kanyang pangangatawan ay biglang tumaas. Ungol, uungol. Halos sabay-sabay na umawit ang ilang dragon. Isang itim na dragon na may 9 na ulo ang lumitaw sa hangin. Ang bawat malaking ulo ng dragon ay hindi pag-aari ng sinumang demonyong dragon. Ang katawan ay natatakpan ng itim na metal-like dragon scales. 2 malalaking pakpak na laman ang ginawa kay Wilfred na kakaiba sa ibang mga dragon. Wilfred, sa tingin mo ay mapapanalo mo ako sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng pangit na mukha ng iyong hybrid na species ng dragon. Napamura si Harlot, at sa wakas ay ipinakita ang kanyang 9 na buntot sa likod ng kanyang puting palda. Ang foxtail ay maliksi at matulin na parang electric snake, lumilipad na pasuray-suray sa hangin, na ikinagulat ng mga nakakakita nito. Ilang kapus-palad na demonyong dragon ang tinamaan sa baywang ng foxtail na ito, at direkta silang naputol sa gitna. Nanginginig ang puso ni Justin. Ang Harlot na ito ay nasa mas mahinang estado matapos saktan ang kanyang sigla, at maaari pa rin siyang magkaroon ng isang nakakatakot na True Yuan Corsion, nakakatakot. Ang orihinal na anyo ng Wilfred 9-headed dragon, na mukhang napakayabang, ay biglang binugbog ng pagsabog ni Harlot. Hulaan ni Justin na kung hindi sanay si Harlot na makipaglaro at magsaya sa mga normal na araw, ang Demon Realm ay matagal ng pagmamayari ng babaeng ito. Ang 9 na ulo na dragon ay umungal, at hindi natakot. Ang 3 ulo ng dragon ay naglabas ng apoy na hininga ng malaking itim na dragon. Bagamat ang ganitong uri ng abnormal na apoy ay hindi kayang talunin ang makalangit na apoy, ang mapanirang kapangyarihan nito ay hindi magiging mas mababa dito. Ang isang normal na ika-7 na ranggo na Beast Cultivator ay mapupugnaw at masunog hanggang sa mamatay kung sila ay nadikit sa apoy kahit saglit lang. Gayunpaman, hindi natakot si Harlot. Ang snowtail ng White Fox ay kumikislap na may malasot lang puting True Yuan, at lahat ng itim na apoy ay natanggal. Ngunit si Wilfred ay hindi lamang inatake si Harlot, ang natitirang mga ulo ng dragon ay nag-spray ng mga hininga ng apoy sa lahat ng direksyon. Ang hininga ng dragon na nabuo ng 9th rank True Essence ay hindi madaling labanan ng mga ordinaryong Beast Cultivator at Demon Cultivator, at ang bilang ng mga nasawi ay tumaas hindi nagtagal. Halimbawa, ang Dragon Clan na ngayon lang napigilan ay muling nakakuha ng kalamangan. Galit na galit ang Devil Emperor Desmond, winuwagayway ang Purple Flame Magic Knife na lumabas sa Jade Flute sa kanyang kamay, at malakas na nilaslas. Slash! Ang dugo ng dragon ay tumalsik sa paligid, at isang walang hangganang ulo ng dragon ay naputol sa isang kisap mata. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang itim na liwanag ang kumikislap sa leeg ng dragon, at ang isa pang bagong-bagong ulo ng dragon ay tumubo nang wala sa oras. Lasing arrow. Kung hindi putulin ang ulo ng 9 na mahabang uod na ito, hinding-hindi sila titigil sa paglaki. Kung gusto mong atakihin, atakihin ang puso ng kanyang dragon. Iyon ang pinagmumula ng buhay ng kanyang hybrid na dragon na si Harlot ang nagpapaalala sa kanya. Pagkatapos ay natauhan si Desmond.
Sa isang nakakatakot na ngiti, sumugod siya sa likod ni Wilfred, itinaas ang Jade Flute Magic Knife sa kanyang kamay, at sinaksak ito pababa. Ang siyam na ulo ng dragon ni Wilfred ay sumigaw ng malakas, at ang kanilang mga likod ay kumikislap ng itim na True Yuan, at ang mga kaliskis ng dragon na tulad ng itim na ginto ay pinalakas ng 12-dosenang beses. Bang bang bang! Sa patuloy na pagsabog, ang pagbangga ng Purple Flame Magic Knife na may kaliskis ng itim na gintong dragon ay nagulat sa katawan ni Desmond. Umuungol. Paano mo madaling masira ang puso ng dragon ng haring ito? Ang boses ni Wilfred ay tila nagmula sa underworld, malalim at solemn na may walang katulad na kay-abangan. Walang masyadong ginawa ang iyong amo, ano ang ipinagmamalaki mo, uod na may siyam na ulo. Tila naubusan ng pasensya si Harlot. Kahit papaano, ang malasutlang puting True Yuan sa kanyang katawan ay lumapot ng ilang beses. Ang siyam na lumilipad na buntot ng mga Celestial Fox ay nakondensed sa hangin, nakagapos at nagkontrata. Nang ang siyam na puting buntot ay nagtagpo sa isang hibla, ang dulo ng matalim na foxtail ay tila humaba ng walang hanggan at sumugod patungo sa dibdib ni Wilfred. Tila may puting kidlat na tumatagos sa kawalan sa abot tanaw. Sa isang iglap, ang pagkabigla ng True Yuan ay nagpanginag kay Justin, na nakatingin sa malayo. Maging si Desmond, na magpapatuloy sa kanyang pag-atake, ay tinamaan ng biglaang pag-atake at natulala sa parehong lugar. Ang kaliskis ng itim na gintong dragon sa katawan ni Wilfred ay nadikit sa siyam na buntot, at pagkatapos na kumupas ang itim na ambon, isang butas ang nabunyag. Oh! Ilang mga hiyawan ang sabay-sabay, at ang siyam na ulo ng dragon ay humagulgol, umiikot at kumikibot ng tuluyan. Ang siyam na puting buntot ay tumagos sa katawan ng dragon, at pagkatapos ay nakausli sa likod ng dragon. Ang dugo ng dragon ay desperadong bumulwak, bumagsak sa tidal lake, na naghalo sa laman at dugo ng mga demonyong magsasaka na namatay sa labanan, at nabahira ng gitna ng tidal lake bilang isang lawa ng dugo. Kamahalan. Aming hari. Ang natitirang mga Demon Dragon Envoy at iba pang matataas na dragon ay umungal sa takot. Hinihintay nila si Wilfred na ilabas ang Blood Demon Dragon Bow Knife ngunit sa halip, nakita nila ang katawan nito na tumagos. Si Wilfred ay isang makapangyarihang hybrid na dragon noong siya ay ipinanganak, at siya ay may siyam na ulo. Bagamat siya ay hinamak sa angkan noong una, natalo niya ang huling Dragon King pagkatapos niyang lumaki at isa pa ring hindi mapag-aalinlangan ang Dragon King sa Dragon Clan. Iba siya sa ibang lahi ng dragon. Pugutan man ang kanyang ulo, maaari siyang maipanganak muli. Ang dahilan ay ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas, at ang tanging linya ng buhay niya ay ang puso ng dragon. At halatang alam ni Harlot ang gate ng buhay ni Wilfred matagal na ang nakalipas, at hindi niya sinasadyang napasok ang kanyang Dragon Heart. Nagulat lahat si Desmond at ang iba pa. Naisip niya na bagamat siya at si Wilfred ay hindi kasing lakas ng ika-9 na rango ni Harlot na peak level ng full cycle, hindi sila masyadong magkaiba. Ngunit sa eksenang ito, nagulat si Desmond nang matuklasan, pareho silang nag-overestimate sa kanilang sarili. Ang tunay na lakas ni Harlot ay matagal na bago nila nalaman, ngunit hindi talaga sila sineseryoso ng babaeng ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.